Anong ginagawa mo? Shen Jinyan. Ang ebidensya na ikaw ang nakabangga kay Jiang Chen. May malaking sira. Ngayon, sa bisa ng batas, pinapalaya ka na. Ang iyong pamilya, naghihintay sa iyo sa labas. Lumabas ka at maging mabuting tao. Huwag ka nang bumalik dito. Nakakulong ka ng 1 buwan, ang mga pangit mong ugali. Sana nabago mo na. Sa susunod, iwasan mo ang pagpaparatang kay Xiuran. Sumakay na tayo, umuwi na. Kausap kita, hindi mo ba narinig? Sa tingin mo ba, nagpapanggap ka na lang, mukhang inosente, para mapansin ka namin? Shen Jinyan, para sunduin ka. Ako at si Nianhe ay tinanggihan. Ang kasunduan na samahan si Shuran na pumili ng gown. Hindi ka pa ba kontento? Tigilan mo ako sa ganyang tingin. Kung hindi mo binangga si Jiang Chen at ginawa siyang comatose at pinaratangan mo si Xiuran, paano pa tayo? Ilalagay ka sa bilangguan. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang iyong pagkakamali, wala akong pakialam na ilagay ka ulit doon at magkulong ng ilang taon. Totoo, may kasalanan ako. Ang pagkakamali ko ay hindi dapat ako tumulong. Ang pagkakamali ko ay hindi dapat ako umasa ng kahit kaunting pag-asa sa inyo. Kumapit ka. Sasaklolohan kita agad. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin na tumutulong ka. Mukhang noong una, Nianhe ang naglagay sa'yo doon. Ay talagang tama. Tingnan mo ang sarili mo. Sa loob ng 5 taon na bumalik ka, ang dami mong ginawang maruruming bagay. Ninakaw mo ang alahas ni na mommy at daddy. Ninakaw mo ang pera namin. At ilang beses mo itinulak si Xiuran sa swimming pool at pababa ng hagdan. Ngayon, ito lang ay, nabigo sa application, lumabas ka at nagmaneho ng mabilis para ilabas ang galit. At binangga ang panganay na anak ng Jiang at ginawa siyang comatose. At pagkatapos, lumingon ka at gusto mong isisi kay Xiuran. Ikulong ka ng 1 buwan. Napakadali para sa iyo. 1 buwan lang na pagkakakulong. Kayo, bakit hindi ninyo hayaan si Sheng Shuran na makulong? Alam ba ninyo kung ano ang naranasan ko sa loob? Ang taong binangga mo, bakit si Xiuran ang dapat makulong? Hindi ako ang nakabangga kay Jiang Chen. Ikaw ay isang nangungunang abogado. Hindi ba kailangan ng ebidensya para akusahan ang isang tao? Kung hindi ikaw ang nakabangga, bakit ka tumulong? Sige, pinapalo ka rin ni ate para sa ikabubuti mo. Ayaw kang mapariwara. Huwag ka nang magtampo. Sumakay ka na at umuwi. May naghihintay sa'yo sa bahay para humingi ka ng tawad kay Shuran at magdiwang. Pamilya? Ako si Shen Jinyan. Saan may pamilya pa? Tatay. Nanay. Talagang hindi ako ang nakabangga kay Jiang Chen. Si Shen Xiuran, siya nga. Ikaw mismo ang nagmaneho at nakabangga. May dugo pa sa mga kamay mo. Naglakas loob kang isangkot si Xiuran. Hindi ka karapat-dapat maging anak ng pamilya Shen. Si Xiuran ngayong gabi ay kasama ko sa bahay na nanonood ng TV. Huwag mong isipang siraan siya. Nanay. Imposible ito. Sabihin ko wala. Wala talaga. Magsisinungaling ba ang nanay? Jinyan, kung gusto mong may pumalit sa iyo sa bilangguan, pwedeng si nanay ang pumalit. Pero ngayon, malinaw ang ebidensya. Wala akong magagawa. May CCTV sa kalsadang iyon. Maliwanag na maliwanag ang kuha. Kung ayaw mong maniwala, pwedeng kayong mag-check ngayon. Nandito ako bilang saksi. Hindi na kailangan ng CCTV. Opisyal. Ako ay isang nangungunang abogado.
At isa ring saksi sa aksidente. Saksi. Maaari akong sumaksi. Si Shen Jinyan ang nagmaneho at nakabangga. Ate, Huwag mo akong tawaging ate. Wala akong kapatid na berdugo. Opisyal, dalhin ninyo siya. talagang hindi ako. Talagang hindi ako ang gumawa. Tatay, nanay, magsalita naman kayo. Hindi ako ang may gawa. Si Juran. Tatay, Huwag mong isipin na ngayon ng pulis. Walang sapat na ebidensya. Hindi ka nila maaaring hatulan. Sinasabi ko sa iyo, hanggat hindi nagigising si Jiang Chen, hanggat hindi sinasabi ng pulisya na wala kang sala sa aming puso, ikaw ay mananatiling isang salarin. totoo, may sala ako. Ang kasalanan ko ay hindi dapat tanggapin kayo bilang pamilya. Ang kasalanan ko ay hindi kayo dapat tratuhin bilang tunay na ate. Mas malaki ang kasalanan ko sa... Hindi dapat naging masyadong walang muwang na umasa na mapapansin ninyo ako. 2 dalagang Shen. Umalis na kayo. Simula ngayon. Putol na ang ugnayan ko sa pamilya Shen. Wala nang kinalaman. Tama na, Shen Jinyan. Iniisip mo na nagbabanta sa amin sa pagputol ng ugnayan na susuko kami sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, hindi namin tatanggapin ang ganyan. Inuutusan kita ngayon, at kaagad, sumakay ka na agad sa kotse. Kung hindi, magagalit talaga kami. Kapag nangyari iyon, kung gusto mong bumalik, humingi ng tawad sa amin. Hindi mangyayari iyon. Bahala ka kung gusto mong bumalik o hindi. Sa buong buhay mo, huwag kang maglakas loob na tumapak muli sa bahay ng Shen. Hinding-hindi mo makukuha kahit 1 sentimo mula sa pamilya Shen. At huwag mo nang asahan ang magandang pakikitungo namin, Yanhe. Umuwi na tayo para sa party ng pagpasok ni Shuran. Pamilya Shen. Ang isang buwang pagkakakulong, itinuturing kong bayad sa inyong pagbibigay sa akin ng buhay. Simula ngayon. Wala nang ugnayan sa pagitan natin. Wala nang kinalaman. Maestro, hintayin mo ako sandali. Jinyan, tayo ka na. Ate, Paano ka naging ganito? Mahusay na kapatid, patawad sa iyo. Hindi kita naprotektahan. pasensya na sa inyo ni nanay at tatay. Hindi na dapat ako bumalik sa pamilya Shen. Jinyan, kung gusto mong bumalik, umuwi ka na. Huwag kang magkaroon ng anumang moral na pagpigil. Sapagkat ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Basta masaya ka, okay na. Oo nga, Jinyan. Ang pinakamahalaga ay ang saya. Ang ating barbecue stand, nandito lang palagi. Kung gusto mong bumalik, pwede kang umuwi anumang oras. Jinyan, isang tawag na ate, magkapatid habang buhay. Ang ate mo ay iyong pinakamatibay na sandigan. Kung sakaling sa hinaharap ay inapi ka sa labas, ipaglalaban kita. Sinabi ko na, isang beses mo akong tawaging ate, ate ka na habang buhay. Ang pagkabilanggo mo, alam na namin ni nanay at tatay. Naniniwala kami sa iyo. Hindi ka ganoon uri ng tao na aksidente at hindi mananagot. Ang mga gahamang iyon sa pamilya Shen. Hindi ka nila gusto. Kami ni nanay at tatay gusto ka namin. Ang pamilya Joe naming aalagaan ka habang buhay. Salamat ate. Ang pagkatalo ngayon ay hindi nangangahulugan ng anuman. Ito ay nagpapakita lamang na hindi mo pa nakikilala ang iyong tunay na tagapagtangkilik. Huwag mawalan ng pag-asa, maghanda tayong muli. Ate, pumasa ako sa aking interview. Hello? Ikaw ba si Shen Jinyan? Sa wakas ay nakaontak ka na. Ako si Secretary Gao, mula sa Xingyao Group. Binabati kita, pumasa ka sa interview para sa Strategy Executive. Nais ng grupo na imbitahan. Ikaw at ang iyong pamilya na dumalo sa welcome dinner mamayang 8 p.m. Hindi ko alam kung ikaw at ang iyong pamilya ay may oras. Welcome dinner? Sige, walang problema. Darating ako ng eksakto kasama ang aking pamilya. Sina tatay, nanay at ate ay nagmahal sa akin ng maraming taon. Oras na upang bigyan sila ng karangalan. Ate, inanyayahan ako ng Xingyao Group ngayong gabi na dumalo sa welcome dinner. Ikaw at sina nanay at tatay pwede bang sumama? Ang Xingyao Group ay isang pandaigdigang nangungunang conglomerate. Sabi nila ngayon ang bagong strategy executive ay may dry shares agad at makakakuha ng investment authority na daan-daang milyon. Tutoy, ang galing-galing mo.
Hindi ako nagkamali sa iyo, ate. Ang iyong kakayahan ay sa wakas ay kinilala na. Huwag kang mag-alala. Darating kami ni nanay at tatay ng eksakto. Salamat, ate. Mauna ka na. Susundan ko sina nanay at tatay mamaya. Si. Tatay, nanay, ngayong gabi, si Jinyan ay may welcome dinner sa Xingyao Group. Oras na upang ipakita natin ang ating tunay na pagkatao at suportahan si Jinyan. Congrats sa'yo, Mr. Shen. May dalawa kang anak na babae na maputi at maganda. At isa pa, anak na lalaki na napakahusay. Ikaw talaga ang panalo sa buhay. Ngayong gabi, makakarating sa grand event ng Xingyao Group hindi lang ang mga bagong ordinaryong empleyado, ang Xingyao Group ay maghahayag pa ng misteryosong bagong Strategic Executive Officer. Bagong Strategic Executive Officer, si Shuran ay nakatanggap na ng job offer mula sa Xingyao Group. Ikaw ba ang bagong Strategic Executive Officer? Talagang nakatanggap ako ng Xingyao Group ng job offer. Pero anong posisyon specifically, hindi pa alam. Pero kahit gaano ako ka-promising, kayong lahat dito ay aking mga nakatatanda. Kung may kailangan kayo kay Shuran sa hinaharap, sabihin lang sa akin. Shuran ikaw ay may magandang kinabukasan. Mr. Shen, siguradong aangat ka dahil sa anak mo. Salamat. Mr. Shen, naalala ko na ikaw ay may isa pang anak na lalaki na si Shen Jinyan, ay sumali rin sa recruitment ng Xingyao Group. Hindi alam kung ano ang resulta ng kanyang interview. Ang kuya ko ay bumagsak sa interview. Noong nakaraan, para mailabas ang galit, nasagasaan si Jiang Chen at nakoma. Dinala siya ng pulis. Pero ngayon yata, lumabas na siya. Ate, nasundo mo na ba si Kuya Jinyan? Si Nanyanhi at ako ay pumunta para sunduin siya, pero nagmatigas siya at ayaw umuwi. Nagbanta pa na makikipaghiwalay sa atin. Ilang beses na ba siyang nagsabing makikipaghiwalay sa atin? Magpapanggap lang siyang aalis? Tapos bibili ng kung ano para patawarin tayo? Ngayong paghiwalay na ito, malamang isang araw lang yan. Tapos babalik siya ng maayos, luluhod at hihingi ng tawad sa atin. Pero payo ko sa inyo, huwag natin siyang madaling patawarin ngayon. Sige na, ano bang sasabihin mo? Anak ko rin naman siya, ang inyong kapatid. Pabayaan na lang siyang lumuhod sa harap ng bahay ng 3 araw at 3 gabi. Tama na, mga anak. Huwag na ninyong banggitin ang suwail na iyon. Kahit umuwi siya o hindi, araw-araw, walang ambisyon. Isa siyang kahihiyan ng pamilya Shen. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, si Shen Jinyan, hindi na anak ko. Ang pamilya Shen ay may isa na lang anak, si Shen Shuran. Talaga? Sana panindigan ni Ji Shen ang kanyang salita at huwag magbago ng isip. Ang pasadyang high-end gown na ito, ano sa tingin mo? Bagay ba ito sa pagdalo ko sa welcome party ng kapatid? Binibini, kayo po ay prinsesa ng Joe Group, bilyonaryo. Kahit ano pa ang isuot ninyo, bagay sa welcome party. Mabuti, gusto kong maghanda ng isang sorpresa para sa kapatid. Tara, maghanda ng 3 mamahaling regalo para sa handaan. Opo, Ang bilanggong ito, paano siya nakalabas? Nakakahiya talaga para sa pamilya Shen. Shen Jinyan, hindi ba sinabi mong gusto mong makipaghiwalay sa amin? Bakit ngayon ay sumusulpot ka na naman na walang hiya? Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, huwag mong gamitin ang mga walang hiya mong taktika na natutunan mo sa iyong mga ampon na magulang. Sa amin, hindi namin yan tatanggapin. Ikaw na isang bilanggo, anong karapatan mong dumalo sa welcome party ni Shuran? Huwag kang magpagulo rito. Lumayas ka. Dahil nandito na siya, hayaan na lang natin siyang sumali. Nagtatampo siya para makuha ang atensyon natin, kaya bigyan natin siya ng pagkakataong makasama tayo. Pero kung gusto mong makihalubilo sa amin, hindi ba dapat kang magsuot ng disenteng damit? Bakit ka nakasuot ng mga basurang iyan? Anong gusto mong gawin? Hindi na gumagana ang iyong taktikang pa-fall. Nagsimula ka ng magpakalunos-lunos para maawa kami at makuha ang aming atensyon. Sinasabi ko sa iyo, Shen Jinyan, ang iyong mga maling paraan ay hindi gagana sa amin. Tama? Kung gusto mong makihalubilo sa amin, makihati sa aming kaluwalhatian, kailangan mong sipsipin kami ng mabuti at itigil na ang mga kalokohan. Bakit hindi ka na lang umuwi at magpalit ng disenteng damit? 2 bagay. Una, hindi ako naparito para makihati sa inyong kaluwalhatian. Ikalawa, ito lang ang tanging damit ko. Ano ba ang sinasabi mo? Bumili ako ng maraming damit dati. Paanong wala kang masuot? Oo nga, kayo ba ay bumili? Kahit isa para sa akin? Ikaw.
Bumalik ka na? Mom, Dad, ito ang mga regalo ko para sa inyo. Ate, para sa akin? Huwag kang mag-alala, meron para sa lahat. Ano ito? Ate? Ang bait mo sa akin. Maganda rin ito. Ito ay limited edition, tunay na katad. Salamat anak, napaka-considerate mo. Ang anak na ito ay responsable. Mom, Dad, Nianhe, tiyak na bumili kayo ng damit para kay Jinyan, hindi ba? Ang tatay mo at ako ay abala sa maraming bagay. Walang oras para sa mga walang kabuluhang bagay na iyan. Akala ko dati ay kayo ang bumibili. Kaya para kay Syuran na lang ako bumili. Mabuti. Kahit na nakalimutan ka namin, maaari ka namang bumili ng damit gamit ang sarili mong pera. Hindi ba kahit isang damit ay hindi mo kayang bilhin? Sa tingin ko, gusto mo lang magmukhang kawawa para maawa kami sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, ang iyong pakikipagplastikan ay hindi gagana sa akin. Pera? Kailan ba kayo nagbigay sa akin ng pera? Chairman, Magandang araw, Chairman. ihanda mo ang sasakyan at mga regalo. Dadalo ako sa welcome party ng aking anak. Bawat buwan, inuutusan ko ang finance na bigyan ka ng 50,000 pesos para sa allowance. Sa loob ng 5 taon, iyan ay 3 milyong pesos. Paano kang wala kang pera? Wala akong natanggap kahit piso. Ngayon, kahit ang ganitong mahinang kasinungalingan ay pinagkakatiwalaan mong sabihin? Sinasabi ko sa'yo, ang finance ay narito ngayon. Tatawagin ko siya agad para harapin ka. Finance. Binibini. Sabihin mo para sa akin kay Shenjin yan, kung magkano ang ipinadala mo sa kanya sa loob ng 5 taon. Binibini. Sa loob ng 5 taon, hindi ako nagpadala kay Ginoong Jinyan, kahit piso. Bawat buwan, binibigyan siya ng 50,000 pesos para sa allowance? Paano mo nasabing hindi mo siya pinadalhan? Ayon sa iyong utos, nagpapadala ako kay Ginoong Jinyan. Pero sinabi ni Mrs. Shen na si Ginoong Jinyan ay hindi pa nakakakita ng mundo at hindi niya kayang hawakan ang 50,000 pesos, kaya pinigilan niya akong magpadala. Naisip ko, Jinyan, kapag may pera siya, masisira siya. Kaya naisip ko, hayaan siyang mag-mature, saka siya bigyan ng pera. Jinyan, ang mabuting intensyon ng nanay mo, naiintindihan mo naman, di ba? Bakit nakikita ko pa rin na may 50,000 pesos na gastos bawat buwan? Ninakaw mo ba iyon? Hindi po, ang 50,000 pesos na iyon ay ipinadala kay Ginoong Shuran. Sabi ni Mrs. Shen, dahil bumalik si Jinyan, walang seguridad si Shuran, kailangan ng kompensasyon, kaya... Binibigyan mo ako ng pera pero natatakot kang magloko ako? Binibigyan mo si Jura ng pera. Hindi ka ba natatakot na magloko siya? Gaano mo kamahal ang ampon na iyan? Gaano mo naman ako kinamumuhian na tunay mong anak? Si Shuran kasi, mahina ang katawan niya. Hindi siya marunong magtiis. At saka, ikaw ay inampon ng mahihirap na pamilya sa loob ng mahigit 10 taon. Matigas ang balat mo. Maganda rin ang mentalidad mo. Walang problema kung magtiis ka kahit kaunti. Dahil lang sa pagkakamali ninyo noon, ilang taon akong nagdusa sa labas. Hindi mo man lang ako gustong bayaran, pinagpapatuloy mo pa akong magdusa sa labas. Ang galing mong ina. Alam kong nagkasala ako sa iyo. Kung gusto mong mapuot, sa akin ka na lang magalit, pero huwag mong kamuhian si Xiuran. Tama na, kahit wala ka nito, 50,000 panggastos, mayroon namang sina tatay, nanay, at Nianhe magbibigay ng baon sa iyo. At may mga angpao tuwing pista. Paano ka naman maging damit na ilang daan piso hindi mo mabili? Kayo ba ay nagbigay sa akin ng pera? Nagbigay ba kayo ng angpaw sa akin? Akala ko si nanay ang nagbigay. Kaya hindi na rin ako nagbigay. Akala ko kayo ang nagbigay. Akala ko maglolo ko siya kung bigyan ng pera. Kaya hindi ko rin binigyan. Kaya wala kayong binigay na kahit piso kay Jinyan. Mahal. Tara na, dumalo sa welcome party ng anak ko. Nakita mo naman, walang bumibili sa akin ng damit, walang nagbibigay ng baon, at wala ring nagbibigay ng angpaw. Paano mo ako papabili ng damit? Kung wala kang pera, pwedeng sabihin mo sa amin. Kapag sinabi mo, hindi ka ba namin bibigyan? Noong nag-aaral ako, humingi ako sa inyo ng pambayad sa field trip, 1,000 pesos. Pero, binigyan ba ninyo ako? Aba, Shuran,
Eto ang cheque na 100,000 mula kay ate para sa iyong pag-aaral sa ibang bansa, baon. Gastusin mo lang kahit saan. Siguraduhing masaya ka. Huwag mong tipirin si ate. Salamat, ate. Mayroon din si segunda ate. Salamat, segunda ate. Aba, ito ay mula kay nanay. Itago mo. Nanay. Mula kay tatay. Salamat, tatay. Nanay, tatay. May field trip ang school next week? Pwedeng bigyan ako ng 1,000? Shenjin yan? Nakita mong may angpao sigzuran para mag-aral sa ibang bansa. Gusto mo rin ng angpao. Bakit ang hilig mong makipag-agawan ng atensyon? Ate, wala po. Perang-pera ka lagi. Kulang ba ang perang ibinigay ng pamilya Shen sa iyo? Talagang anak ng mahihirap na inampon. Pera lang ang nasa isip. Pulutin mo ang mga basurang ito, kasama ang sarili mo, at umalis ka agad. Shuran, sa pag-alis mo sa ibang bansa, kailangan mong magsikap ng doble. Kung gayon, ang iyong pang-araw-araw na gastos saan nanggagaling? Tama na. Huwag mo nang banggitin ang pera. May trabaho ka naman at sahod, di ba? Maliban kung wala kang kakayahan, hindi mo man lang makuha ang sahod at bonus. Wala akong kakayahan? Alam ba ninyo kung saan ako dati nagtrabaho? Hindi ba pareho kayo ni Shuran na nagtatrabaho sa family business? Nanay, tatay, nakalimutan ba ninyo na si Jinyan ay hindi kailanman nagtrabaho sa ating kumpanya? Gaano ka katagal? Ngayon ay may welcome party ang Star Group. Maraming tao ang pumunta at nakaharang. Tinatayang 10 minuto pa bago dumating. Magpatunog ng alarma. Sa loob ng 3 minuto, dapat makarating sa Cloud Top Hotel. Opo. Ano? Ang HR ng kumpanya. Ang nanay mo ang namamahala. Asawa. Nakalimutan mo bang ipasok sa trabaho si Jinyan? Nakalimutan mo bang i-onboard siya? Nag-aalala ako na baka siya at si Xuran magkasamang magtrabaho. Sobra na ang pressure kay Xuran. Hindi siya masaya, kaya hindi ko siya inilagay doon. At saka, mahina ang kakayahan niya. Kung magtatrabaho siya sa kumpanya, makakaapekto rin ito sa performance ng kumpanya. Iniisip ko lang na ipa-deliver na lang siya para mag-ensayo. Uwa. Anak, ang mabuting intensyon ni nanay dapat mong intindihin. Ay. Ni hindi ninyo alam kung saan ako nagtrabaho nitong mga nakaraang taon. Hindi ninyo alam. Sinasabi pa ninyong para sa kabutihan ko. Natatakot kayo na mapahiya kayo sa akin? O natatakot kayo na malaman ng lahat na si Xuran ay isang adopted child? Kung ganyan ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Anyway, malinis ang konsensya ko bilang nanay. Jinyan, huwag mong sabihing nagde-deliver ka talaga? Tama. Sa araw, nagde-deliver ako ng pagkain. Sa gabi, may part-time ako. Diyos ko, ang tunay na anak ng pamilya Shen na si Jinyan ay nagde-deliver ng pagkain? Nabalitaan ko na si Jinyan ay graduate ng kolehiyo, pinag-deliver siya at pinag-part-time pa. Si Amo Shen ay talagang medyo nagkulang sa tungkulin. Bakit hindi mo sinabi sa amin na wala kang trabaho? Kahit hindi ka maaaring magtrabaho sa kumpanya ng pamilya Shen, maaari ka ring pumunta sa ibang partner companies para magtrabaho. Sadyang hindi mo ba sinasadya na itago sa amin? At pagkatapos, sa pamamagitan ng pag-arte ng kaawa-awa, para makuha ang atensyon namin? Hindi ko ba sinabi sa inyo dati na gusto kong magsanay sa kumpanya ng pamilya, pero may pake ba kayo? Sinabi ninyong mahina ang kakayahan ko. Ang mag-deliver ng pagkain at maging security guard ay sapat na. Magaling? 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 Ang anak ko ay talagang mahusay. Hahaha, tingnan ninyo. Isang pirma lang, daan-daang libong piso na ang kontrata. Ang anak ko ay talagang mahusay. Tatay, nanay, kayo ang nagturo sa akin ng mabuti. Tatay, nanay, pwede ba akong pumasok sa ating kumpanya o sa ibang partner companies para mag-intern? Ikaw, isang bagong graduate. Ano pang i-intern? Mag-intern? Mag-deliver ka na lang ng pagkain. Mag-security guard ka. Hindi naman. May imbensyon ako. Tigilan mo na yung kalat mong resume. Nakakaapekto sa mood ni Shuran. Umalis ka. Wala ka lang kasi talagang kakayahan.
Kung mayroon ka lang kahit kalahati ng kakayahan ni Shuran, hindi ka namin papansinin. Kung papansinin ka man namin, sayang lang ng oras. Tama, tingnan mo si Xiuran. Hindi lang matalino at masunurin. Nakapasok pa sa Xingyao Group. Nagbibigay karangalan sa pamilya. Sa hinaharap, tiyak na matutulungan niya ang pamilya Shen na umangat ng husto. At ikaw, nagde-deliver lang ng pagkain? Hindi karapat-dapat sa aming pakialam. Ayos na, tigilan nyo na. Huwag niyong sabihin yan kay Jinyan. Ang mga magulang na nagpalaki kay Jinyan ay mahihirap. Na kaya niyang mag-deliver ng pagkain ay napakahirap na para sa kanya. Ay, Jinyan, kapag nakapasok na ang kapatid mo sa Xingyao Group, bibigyan ka namin ng posisyon bilang security guard. Paano mo nalaman na mas mababa ang kakayahan ko kaysa kay Shen Shuran? At paano mo nalaman na sa kumpanya lang ni Shen Shuran ako makakapasok? Bilang security guard? Shen Jinyan, alam kong naiinggit ka kay Shuran, pero si Shuran ay isang honor student sa paaralan. Ngayon, nakapasok pa siya sa Xingyao Group. Huwag mo nang ikumpara ang kinabukasan mo sa kanya. At saka, kung matagumpay ka sa interview sa Xingyao Group, bakit mo naman ninakaw ang sasakyan ng pamilya para ilabas ang frustration? Nag-drive ka ng mabilis. Nagdulot ka ng malaking problema sa pamilya, Shen. Sasabihin ko sa inyo, ang posisyong ina-applyan ko ay hindi maabot ni Shen Shuran. Ang kinabukasan ko ay hindi niya kayang pantayan. Shen Jinyan, hindi nakakahiya ang mahina ang kakayahan. Ang nakakahiya ay alam mong mahina ka pero nagpapanggap ka pang malakas. Iyan ay tanda ng kahinaan. Isang batang lalaki mula sa bundok. Gusto mo ring makipag-compete sa paborito ng tadhana? Nakakatawa at walang katotohanan. Baka nga, ang itinuturing niyong paboritong si Shen Shuran ay hindi man lang umabot sa kalingkingan ko. Ikaw, Mga minamahal naming bagong miyembro at mga pamilya ninyo, magandang araw. Ang tao ng welcome banquet ng Xingyao Group ay magsisimula na. Magsisimula na ang banquet, umalis ka na. Baka mamaya makita mo ang agwat mo sa kapatid mo, napakalaki, at masaktan ka. Tingnan natin, kapag lumabas na ang desisyon, sino ang batang taga-bundok at sino ang paborito ng tadhana. Sa lahat ng bagong miyembro at pamilya, magandang gabi. Maligayang pagdating sa Xingyao Group. Taunang welcome party para sa mga bagong empleyado. Ang aming Xingyao Group. Sa pagkakataong ito, hindi lang kami kumuha ng ilang ordinaryong empleyado, kundi pati na rin isang elite sa recruitment selection ngayong taon. Siya ay nanguna sa libo-libong aplikante na may pinakamataas na overall score. Siya ay naging Xingyao Group Strategic Executive Officer. Pagkapasok ng bagong Strategic Executive Officer na ito, ay agad na makakakuha ng 10% na bahagi ng Xingyao Group at bibigyan siya ng grupo ng 100 na milyong piso na pondo para sa pamumuhunan na may karapatang gamitin ayon sa kanyang pasya. At ang taong ito na parehong may lakas at karangalan, Strategic Executive Officer, ay mula sa pamilya Shen, anak ni Shen Chengai. Bigyan natin ng mainit na palakpakan. Ang mga ito, binabati ko kayo. Anak, hindi ko akalain na napakagaling mo. Hindi lang nakapasok sa Xingyao Group, kundi Strategic Executive Officer ka pa. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Napakagaling, Shuran. Bigla kang nagkaroon ng 10% na bahagi ng Xingyao Group at karapatan sa 100 milyong piso na pamumuhunan. Ang posisyong ito ay mas mataas pa kaysa sa pinakamayaman sa Southern City talaga, tatay. Kung si Jinyan ay kasing responsible mo at kasing successful, maganda sana. sige na. Ate, wag nang banggitin si Shen Jinyan malas Xiuran Dali. Umakyat ka na sa stage. Magandang araw sa lahat. Ako, si Shen Shuran. Ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa Xingyao Group bukod sa sarili kong pagsisikap ay hindi rin mawawala ang suporta ni na tatay at nanay at pag-aalaga ng aking ate. Kung wala ang pag-aaruga ni na tatay at nanay at pagmamahal ng aking ate, hindi ko rin makakamit ang ganito kagaling na tagumpay ngayon. Kaya ngayon, labis akong nagpapasalamat sa aking pamilya. Hindi. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay... Secretary Gao Xia, ang aking anak Shen Shuran. Kalokohan. Xingyao Group, bagong Strategic Executive Officer. Hindi siya si Shen Shuran. Ang pangalan niya ay Shen Jinyan. Ano? Shen Jinyan. Paano mangyayari iyon? Shen Jinyan, paano naging bagong Strategic Executive Officer? Hindi siya maaaring makakuha ng ganyang kataas na marka, Secretary Gao. Nagkakamali ka ba ng tao? Tama. Tiyak na may pagkakamali. Paano naging si Shen Jinyan ang bagong Strategic Executive Officer? Imposible ito. Wala akong pagkakamali.
ang Xingyao Group. Ang bagong Strategic Executive Officer ay si Shen Jinyan. Siya ay galing sa buong bansa, libo-libong tao, namumukod tangi. Siya pa ang Ira sa Strategic Executive Officer, na perpektong marka sa lahat ng bahagi, 5 taong record. Lahat ito ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng kumpanya, walang duda. Ang galing ni Shen Jinyan, napakalakas ng kakayahan. Ang kanyang pamilya ay nagdududa pa sa kanya. Tiyak na may daya ito, Shen Jinyan. Lumabas ka at magpaliwanag. Kapag may natuklas ang daya, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati ang aming pamilya. Shen. Walang hiya ka, kinukwestiyon mo ba ang Xingyao Group? Sinasabi ko sa'yo, lahat ng bagong empleyado ngayon ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Ang posisyon sa Xingyao Group, paano magkakaroon ng daya? Bibigyan kita ng isang pagsusulit. Sagutan mo ito dito mismo. Kaya mo bang makakuha ng perpektong marka? Mababa ang kakayahan mo. Bakit mo pa sinisisi ang iba? Kung makita kitang naninirang puri, tatawagin ko ang tagapamahala ng yamang tao para alisin ang iyong kwalifikasyon. Secretary Gao ito ay dahil si Shen Jinyan napakalakas ng kakayahan. Kaming lahat medyo nagulat. Oh, Hindi ka dapat magulat, kundi dahil hindi mo siya inalagaan. Kaya ka nagsasabi ng ganyang katanghang bagay. Tatay, nanay, wala na kayong dapat pagdudahan. Si Jinyan ay kasapi ng pamilya Shen. Siya ang bagong Strategic Executive Officer, pinaparangalan din ng pamilya Shen. Oo, ito rin ay karangalan ng Angkan Shen. Tawagin natin si Shen Jinyan sa entablado. anak. Hindi inakala ni nanay na magaling ka pala. Natutuwa si nanay. Simula ngayon, bawat buwan, 50,000 pesos na baon. At ang mga damit na hindi ginagamit ni Xuran, maaari mong isuot. Lahat ay luxury, napakamahal. Mula ngayon, maiinggit ang iba sa iyo. Hindi na nakipaghiwalay na ako sa pamilya Shen. Jinyan, sapat na. Binigyan ka na ni nanay ng pagkakataong pasuhurin siya. Pahalagahan mo. Maging matalino. Intindihin mo. Mrs. Shen, Miss Shen, hinahadlangan ninyo. Ang daan ko, papuntang entablado. Ikaw, Binabati kita, Ginoong Shen Jinyan. Salamat sa pagpapahalaga, Secretary Gao. Mas pagbubutihin ko pa, hindi ko kayo bibiguin. Ang galing mo, at mapagkumbaba ka pa. Sa likod mo, tiyak may masayang pamilya. Sumusuporta sa'yo. Ang karangalang ito, dapat mong ibahagi sa kanila. Ngayon, tawagin natin si Ginoong Shen Jinyan upang magsalita. Palakpakan natin siya. Nakamit ko ang ganitong tagumpay ngayon. Bukod sa aking sariling pagsisikap, ang pinakadapat kong pasalamatan ay ang aking amain, si Zhou Tingyuan, at ang kanyang pamilya. Hindi sila mayaman, ngunit ginawa nila ang lahat para pag-aralin. Ako, palagi nila akong sinasabihan na ang pag-aaral ay para sa mahihirap na bata. Ang pinakamabuting daan, sila ngayon. Wala man sila rito. Ngunit sasabihin ko pa rin, tatay, nanay, ate, salamat sa inyo. Mahal ko kayo. Shen Jinyan, nagpapasalamat ka sa mga estranghero. Hindi mo man lang pinasalamatan ang iyong tunay na mga magulang at ate. Ang pag-aaral mo ay parabang napunta sa wala. galit ka pa ba kay nanay? Ang tagumpay ko ngayon. May kinalaman ba kayo diyan? Nakapasok ka sa Starshine Group bilang executive officer. Hindi ba yon dahil sa pamilya Shen? Sa lahi at pagtuturo? Kung hindi dahil sa pamilya Shen, magandang lahi at pagtuturo kahit 10 taon, hindi ka makakapasok sa Starshine Group, lalo na maging Chief Strategic Executive Officer. Noong dumating ka sa pamilya Shen, naisip mo ba gaano ka kahina, gaano ka kahirap, at naglakas loob ka pang magnakaw ng alahas at pera, at itulak si Xuran sa swimming pool? Ang pinakamahalaga, 1 buwan na ang nakalipas na aksidente mo si Jiang Chen at naging gulay. Kung hindi dahil sa pagtutuwid ng pamilya Shen, matagal ka nang naligaw ng landas, hindi mo makakamit ang kasikatan ngayon. Pinawalang sala ako ng pulis. Bakit ninyo ako itinuturing na may sala? Hindi kayo karapat-dapat maging magulang ko. Wala akong magulang na tulad ninyo. Shen Jinyan, sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo pang sumama sa amin, tumahimik ka. Kung maglalaro ka pa ng laro ng pagpapanggap, hindi ka na namin tatanggapin bilang kapatid. Kung ayaw ninyo sa kapatid na ito, ako si Zhou Qinghe ang kukuha sa kanya. Shen Jinyan, sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo pang sumama sa amin, manahimik ka na lang. Kung maglalaro ka pa ng laro ng push and pull, hindi na namin kailangan ng kapatid mong ito. Hindi ninyo gusto ang kapatid na ito. Ako, Zhou Qinghe, gusto ko. Sino ka?
Bakit mo sinaktan ang kapatid ko? Ang tapang mo. Kapal ng mukha mo. Sinaktan mo ang asawa ko. Ikaw, baliw na babae. Sino ang baliw na babae? Ako. Baliw akong babae. Tama, alam mo sa sarili mo. Umalis ka. Ate, Jinyan, may utang kang anak. Mahirap kang humingi ng hustisya. Ang sama ng loob na ito, ate, na ang mag-aayos para sa'yo. Oh. Ngayon ay araw ng kapatid kong si Jinyan ng kanyang pagpasok sa Starshine Group. Ito rin ang araw na pinaghirapan niya sa pag-aaral at pagsusumikap sa maraming taon, ang araw na natupad ang kanyang mga pangarap. Kayo bilang kanyang tunay na mga magulang at ate ay nagkulang sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi lang kayo nagbayad kundi ginulo at pinahiya pa ninyo siya. At inosente siyang ipinakulong ninyo. Ngayon, may kapal naman kayo ng mukha na sumabit sa kanyang tagumpay? Sabihin nyo, nararapat ba kayong patamaan? Bago si Jinyan maging bagong Strategic Executive Officer sa inyong pamilya Shen, may isa bang tumingin sa kanya ng diretsyo? Ngayong umangat si Jinyan, gusto ninyong gamitin ang pagmamahal at dugo para immoral bind siya? Sabihin nyo, nararapat ba kayong patamaan? Ang pamilya Shen ay sobra na talaga. Binigyan si Shen Shuran ng bahay at kotse. At hindi mabilang na pera. Sa sarili niyang anak na lalaki, hindi man lang magbigay ng allowance. At si Shen Jinyan ay mayroong kakayahan ng bagong Strategic Executive Officer, pero ang kanyang pamilya ay nagbingi-bingihan. Kitang-kita na sa araw-araw, kay Shen Jinyan, wala siyang kahit anong pakialam. Ang hindi nakakaalam, akala si Shen Shuran ang tunay nilang anak. Si Shen Jinyan ay isang batang hamak. Kaming pamilya Shen ay hindi kailanman inabuso si Shen Jinyan. Ang dahilan kung bakit kami mahigpit sa kanya ay para maitama ang masasamang bisyo na natutunan niya sa loob ng maraming taon. Sa mga taon na ito, mula nang bumalik siya, pagnanakaw ng pera o alahas na lang ang ginagawa niya. At maraming beses niyang itinulak si Xuran sa swimming pool. Hindi ba dapat namin siyang ituwid? Hindi gagawin ni Jinyan ang mga bagay na iyon. Kayo ay naglista ng maraming kasalanan. May isa ba na nasaksihan ninyo ng sarili ninyong mga mata? O narinig ninyo ng sarili ninyong mga tainga? Kung sinabi ni Xuran sa amin, paano magiging kasinungalingan? Ibig sabihin, hindi ninyo nasaksihan ng personal. Kung gayon, ano ang batayan ninyo para sisihin siya? Ano man ang sabihin ni Shen si Yuran, iyon. Kung sabihin niyang magbenta ka, magbebenta ka ba? Ikaw, Minsan, maaaring totoo na napabayaan at nasisi natin si Jinyan, pero sa puso namin, siya ay palaging miyembro ng pamilya namin at mahal namin siya palagi. Mahal siya. Ibig mong sabihin, hindi mo siya binilhan ng bagong damit? Hindi mo siya binigyan ng baon? Hindi mo siya binigyan ng internship? At pinakulong mo pa siya ng 1 buwan? ate, hindi na kailangang sabihin sa kanila ang marami. Hindi pwede. Ikaw ay mabait, hindi mo sila pinapansin. Pero ako, ate mo, ay hindi nakakalimot. Kung paano kanila inapi, siguradong ipagtatanggol kita. ay hindi. Ito ay usapin ng pamilya Shen. Ikaw, isang tagalabas, bakit nangingialam ka dito? Totoo. Ayaw ko makialam sa usapan ninyo at wala akong interes. Pero ang pang-aapi kay Jinyan ay hindi pwede. Dahil ate niya ako. Ikaw ang ate niya? Ay, tatanong kita, kaming dalawa, ano kami? Ay, ikaw. Malas ninyo. Tinitignan mo lang ang isang tagalabas na sinasaktan sina nanay, tatay, at ate. Wala ka bang konsensya? Siyempre, hindi ko hahayaan ang tagalabas na saktan sina nanay, tatay at ate. Pero sayang, hindi kayo ang pamilya ko. Ang pamilya ko ay tanging pamilya ni Ate Chinghe. Shen Jinyan, wala siyang kahit anong dugo na kaugnay sa iyo. Siguro, ang kanilang pamilya ay dating mga mamimili pa. Baka gusto mong tawaging ama ang kaaway? Sa loob ng mahigit 10 taon na inalagaan ng pamilya Joe, kahit hindi naman napakayaman. Pero masaya ako araw-araw. Sa halip, bumalik sa pamilya Shen, parang 1 taon ang bawat araw. Talaga ba, sino ang magnanakaw? Jinyan, huwag kang mag-alala. Gagawin ng ate na ang mga darating na araw mo ay mas maganda. Walang utang na loob na anak. Gusto mo bang putulin ang ugnayan sa amin? Oh, Tama na nga, huwag ka nang magkunwari na umatras para sumulong. Kapag nagalit na si tatay, sa oras na iyon ang iyong maliit na pakan, talagang magiging wala na lahat. sinabi ko na noon pa, na sa pamilya Shen, putulin ang lahat at wala ng koneksyon. Mahalin na lang ninyo ng maayos si Shen, Shuran. Naiinggit ka ba kay Juran? Kung ganoon, ipapangako ni nanay na mas aalagaan ka ng kaunti sa hinaharap
Huwag ka nang mag-isip ng daya. Ang iyong pag-aalala ay walang halaga sa akin. Gusto ko lang putulin ang ugnayan sa inyo. Shen Jinyan, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagputol ng relasyon sa pamilya Shen? Mawawala sa iyo ang pagiging tagapagmana ng pamilya Shen. Mawawala sa iyo ang marangyang pamumuhay. Ikaw ay magiging pinakamababa sa lipunan. Kahit ikaw ay isang strategic executive, ano naman, isang buwan na paghihirap, may mamahalin ka bang kotse? Kaya mo bang bumili ng mansyon? Anong kinalaman ng pera ninyo kay Jinyan? Iyon ba ay inihanda para kay Jinyan? Ngayon ay ang welcome party para kay Jinyan sa trabaho. Anong regalo naman ang inihanda ninyo? Siyempre, naghanda kami ng regalo. Isang 500 square meter na flat. Ito ang inihanda ko. Van Cleef, Arpels na mechanical wristwatch. Ito ang inihanda ko. Nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Top of the line na Maserati sports car. Ito ba ay para kay Jinyan? Ito. Para sa isang adopted na anak, naghanda ng napakaraming regalo para sa biological na anak. Wala naman kayong inihanda. Bilang mga magulang at ate, talaga namang responsable kayo, no? Di dati tayong nagkamali sa kakayahan ni Jinyan at tsaka kakalabas lang siya sa bilangguan. Hindi pa kami nakapaghanda. Kung talagang kailangan ni Jinyan, may isang lumang modelong Mercedes sa bahay. Pwede mo nang kunin. Tama, basta't aaminin mong mali ka. Ibibigay ko ang lumang Mercedes na mahigit 10 taon nang ginagamit ng mayordomo sa iyo. Shen Jinyan, bakit hindi ka magpasalamat agad kay tatay at nanay? Ang lumang Mercedes na yon ay pwedeng ibenta ng ilang 10,000. Para sa adopted child na si Shen Shuran, maghanda ng milyong halagang regalo. Pero para sa akin, ang tunay na anak naghanda ng lumang Mercedes na ilang libo lang. Hindi pantay ang pagtingin. Saan ka nakakuhang sabihin na tayo ay pamilya? Natatakot lang ako na magalit si Juran. At saka, hindi kasing husay ng sa iyo ang kakayahan niya. Kung pareho ang ibibigay ko sa inyo, hindi siya magiging komportable. Gaano ba ninyo kamahal si Shen Shuran? Gaano ninyo kinaiinisan si Jinyan? Tama na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang may ibig sabihin. Isang bagong upuang strategic executive officer. Ano namang nakakabilib doon? Yung paraan niya ng paglalaro ng hard to get at ang pag-aagawan ng atensyon at ang pagmamaneho na nakabangga ng tao na walang pagsisisi. Ang pagbibigay sa kanya ng lumang Mercedes ay sapat na. Saka. Hindi ka ba ang kanyang nag-iisang kapatid na babae? Ikaw, ang nag-iisang kapatid na babae. Anong regalo ang inihanda mo para sa kanya? 3 buto ng manok? O 10 kebab ng tupa? O kaya isang platong inihaw na talong? Ngayon ay ang welcome party ni Jinyan sa trabaho. Siyempre, naghanda ako ng regalo. Lilay. 3 handog sa pagpasok. Pagbati kay Ginoong Shen. 500,000 piso. Para kay Ginoong Shen. Landas ng ginto. Magandang kinabukasan. Higit pa sa sikat ng araw. Isang bilya sa Yunding. Para kay Ginoong Shen. Umangat ng sunod-sunod. Nakikita ang lahat ng bundok na maliit. Isang Bentley. Para kay Ginoong Shen. Nagiiwan ng alikabok. Sa daan, nakita lahat. Mga bulaklak ng Chang'an. Naku, Bentley Pera Villa sa Yunding. Talagang wala nang tatalo sa mga ito. Ang regalo ni Shen Shuran. Ang ampon na kapatid na ito ni Shen Jinyan. Ano ba ang background niya? Nagbibigay ng napakamahal na regalo. Ito ay pera na sa isang ordinaryong tao sa buong buhay ay mahirap kitain. Kung totoo ang mga bagay na ito, ang kapatid na ampon na ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga tunay na kapatid na babae ng 100 beses. Oo nga. Jinyan, ang regalo ngayong gabi, inihanda ng medyo nagmamadali. Tanggapin mo muna. Pagkalipas ng ilang araw, ako at sina nanay at tatay ay maghahanda ng isang malaking regalo para sa iyo. Ate, ang mahal naman ng regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Wala lang ito. Tanggapin mo na, isipin mo na lang na ito ay kabayaran ni ate para sa'yo. Noon, kung hindi kita pinayagan na bumalik sa pamilya Shen, sa mga taong ito hindi ka magiging ganito kahirap. Ate, hindi mo kasalanan ito. Ako mismo ang bulag at walang paningin. Pero ngayon, nagising na ako. Mula ngayon, hindi ko naiisipin ang dugo na iyon. Nagpapanggap ka pa rin ba? Gusto mo bang bigyan kita ng Oscar? Nagpapanggap. Nanay, naimbestigahan ko na lahat. Ang buong pamilya ni Shen Jinyan ay nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ang kanyang ampon na ama ay isang nagtitinda ng barbecue. Ang kanyang ampon na ina ay isang janitor sa Zhou Group. Ang kanyang ampon na ate ay isang waiter sa Yunding Hotel.
Akala ko nang pumunta ako ng incognito sa Yunding Hotel ng Zo Group na pagkamalan akong waiter. Ang kabuuang kayamanan ng inyong pamilya ay hindi lalampas sa ilang daang libo luxury car villa. Kaya ba ninyong bilhin? Kaya lahat ng mga mamahaling regalong ito ay peke-peke. Naalala ko na. Noong mga panahong iyon, noong sunduin si Shen Jinyan pauwi sa pamilya Shen, dito mismo sa barbecue stand na ito, akala ko nooy nagtatrabaho siya roon. Sa totoo lang, sa kanyang ama-amahan pala iyon. Talagang matalino ang ating Shuran. Isang sulyap lang, alam na agad ang kanilang tunay na pagkatao. Ang pamilya ng kanyang ama-amahan, kung talagang mayaman sila, paanong ang isa'y tagalinis, ang isa'y nag-iihaw, at may isang masamang waiter pa? Naglabas ng maraming peking bagay para magpanggap at sinabing Gold Avenue, walang katulad. Nakakahiya talaga. Bakit ako nagkaroon ng kapatid na tulad mo? Paano mo nagawa iyon? Bata-bata mo pa, ganito ka na ka-vain. Jinyan? Ate, ang anumang ibigay mo sa akin, sa aking puso ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ang aking mabuting kuya, maaari ka bang maging mas makatotohanan? Huwag kang magpanggap na mayaman kung hindi naman. Nakakahiya, di ba? Shen Jinyan, para makuha mo ang aming pagmamahal at maakit ang aming atensyon, wala kang hindi ginagawa, ano? Sasabihin ko sa iyo, labis akong nadidismaya sa iyo ngayon. Ang pag-aalala niyo, walang kwenta sa akin. Akala ninyo dalawa nag-a-acting kayo at nagpapanggap. Makakonsensya ba ako? Panaginip mo yan. Pero, masasabi ko sa iyo dahil ikaw ay bagong Strategic Executive Officer. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, bibigyan kita ng pagkakataong makabalik sa pamilya Shen. Kung hindi, tatapusin na natin ang relasyon. Gusto ko yan. Ito ang kontrata ng paghihiwalay. Pumirma ka tayong mag-ama. Wala nang ugnayan. Shen Jinyan, akala mo ba ngayon ay bagong tagapangasiwa ng Xingyao Group Strategic Executive Officer? Akala mo malakas ka na? Nagpapanggap ka lang? Akala mo madali mo akong makokontrol? Sabi ko sa iyo, hindi ako nadadala sa ganyan. Kung gusto mong putulin ang ugnayan, sige, pagbibigyan kita. Ipapakita ko sa iyo ano ang tawag sa bato sa sariling ulo. Tatay, nagtatampo lang si Jinyan. Hindi naman talaga siya gustong humiwalay sa pamilya. Bakit ka nakikisunod sa kanya sa kalokohan niya? Tama nga. Pareho naman silang anak natin. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Tama na, tama na. Paluhurin na lang natin siya sa labas ng bahay ng 2 araw. Shen Zhaoran, bakit mo pinunit ang sulat ng paghiwalay? Pero okay lang. Sa puso ko, ang samahan natin ay putol na. Shen Jinyan, tama na. Kung magpapatuloy ka pa, masisira ang plano mo. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kina tatay at nanay para patawarin ka nila at makabalik ka sa pamilya Shen. At saka, kapag tuluyan kang nakipag-away sa kanila, mawawala sa iyo ang katayuan bilang binatang mayaman at magiging mahirap ka. At ang pamilya Shen ay madaling magpabagsak sa iyo. Ang munting pamilyang Shen ay walang karapatang mang-api kay Jinyan. Walang modo si Jinyan. Ikaw na ate, wala ka ring modo. Sumasama ka sa kanya. Nagpapanggap kayo. Sabihin ko sa'yo, kung mawawala kay Jinyan ang suporta ng pamilya Shen, magsisisi siya habang buhay. Ang maliit na pamilya Shen, hindi worth it na magpanggap kami ni Jinyan. At lalong hindi worth it na pagsisihan ni Jinyan. Ikaw, empleyado lang sa Cloud Top Hotel. Anong karapatan mo para hamunin ang pamilya Shen? Sabihin ko sa'yo, ang Cloud Top Group at ang pamilya Shen ay mga strategic partners. Maniniwala ka ba? Sa isang tawag ko lang, mapapaalis ka ng Cloud Top. Wala kang kakayahang paalisin ako. Ako naman, kayang ipa-cancel ng Cloud Top ang partnership niyo. Ang laki ng bibig mo. Sige, subukan mo akong paalisin. Para makita namin kung paano mo isang empleyado ng Cloud Top papatigilin ang negosyo ng pamilya Shen. Iutos mo. Ilagay ang pamilya Shen sa blacklist ng Cloud Top Hotel. Jinyan, sobra ba ang ginagawa ko? Hayaan na. Dahil sa'yo, pakawalan na natin sila. Kadugo mo sila. Ate, hindi na kami magkadugo. Shen Jinyan, tigilan mo na ang kalokohan, okay? Kung magpapatuloy ka ng ganyan, lalo mo lang kaming bibiguin. Gusto mong makisama sa pamilyang Shen?
Kailangan mong patunayan ang sarili mo ng maayos. Huwag mong laging isiping gigisingin mo kami para makuha ang gusto mo. Sina mama at papa at kami ay mga matagumpay na tao, mga batikang na. Ang iyong mga mabababaw na taktika ay talagang walang epekto sa amin. Kuya Jinyan, kung sa tingin mo ay nagpapalungkot sa iyo ang presensya ko o nagpaparamdam na binabantaan ka, kung ganoon, aalis na lang ako sa pamilyang Shen dahil hindi ako tunay na anak ng pamilyang Shen. Hindi pwede iyon. Hindi pwede. Anak ka namin habang buhay. Bawal kang umalis sa pamilyang Shen. Hindi ko kayang panoorin. Nalabis na nalulungkot si Kuya Jinyan. Tingnan ninyo ang lahat. Tingnan ninyo si Shuran ng ating pamilya. Napaka-considerate. Di tulad mo, na araw-araw lang ay nagseselos at nakikipag-away. Ewan ko ba, pareho naman kayong aking anak. Bakit ang laki ng pagkakaiba ninyo? Ginoong Shen, ang kasunduan ng pagputol ng ugnayan ay hindi pa napipirmahan. Ngunit sa aking puso, ang ating samahan ay natapos na. Wala kang karapatang turuan ako. Ay, ikaw munting sutil. Wala kang alam sa kabutihan. Mas mabuti pa, mamatay ka na lang sa labas. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit anong mangyari sa iyo sa labas, huwag kang babalik, lumuhod ka at magmakaawa sa amin. Ako, Shen Jinyan, kahit mamatay ako sa gutom, uhaw, at pagod sa labas, sa buong buhay ko, hindi na ako tatapak sa pamilya Shen kahit isang hakbang. Sige, gusto kong makita. Kung wala ang proteksyon ng pamilya Shen, ano ang magagawa mo sa labas? Tai, huwag mong sabihin iyan kay Kuya Jinyan. Dahil si Kuya Jinyan ay may mabuting kapatid na babae, ang mabuting kapatid na babae na ito, isang tawag lang, ay makakapagpabago sa Cloud Top Hotel na putulin ang relasyon sa negosyo sa pamilya Shen. Tai, kung gagalitin mo pa si Kuya Jinyan, ang pamilya Shen natin ay mapipilitang maging mahirap. Hindi ako naniniwala. Isang maliit na waiter ay makakapagpabago sa atin na huwag makipagtulungan sa Cloud Top Group. Joe Chinghe, sinasabi ko sa iyo, pinutol ko na ang relasyon kay Shen Jinyan. Sana wag mong isaalang-alang ang kanyang mukha. Dali-dali kang gumanti sa akin. Dali-dali kang gumanti sa akin. Sige, hayaan ko kayo. 5, 4. Naglalaro ka pa rin ng multo dyan? Shen Chengye, ang pamilya nyo ay na-blacklist na sa Yunding Hotel namin. May tao ba? Itapon siya palabas. Anong karapatan mo para i-blacklist ang pamilya Shen? At maglakas loob ka pang magsalita ng walang hiya dito. May tao ba? Bugbugin siya hanggang mamatay. Wag. Ano ba? Tigil na. Tigil na! Tigil na! Binalaan ko kayo, huwag ninyo akong galawin. Bitawan mo ako. Kayong mga guwardiya, bitawan ninyo ako. Mula ngayon, ako na ang bahala sa mga ganyan. Ate, ang bait mo naman. Jinyan, Tatay, nanay. Tatay, nanay. ang bilis naman matapos ng party mo. Wala pa akong regalo para sa iyo. Hindi ko pa nasisita si Shen Chengye at ang mga iyon. Kung alam ko lang, dapat nag-helicopter na lang kami para hindi tayo matraffic. Nanay, tatay, buti na lang hindi kayo dumating. Hindi nyo nakita ang mga clown na yan, ang ginagawa nila kay Jinyan. Kung hindi, talagang ma-stroke ako sa galit. Ano? Ang pamilya ni Shen Chengye naglakas loob na apihin ang Jinyan ko sa nakaraang 5 taon. Kung hindi dahil kay Jinyan, mabibigyan pa ba natin si... Oo nga. Ikaw, nandoon ka ba? Inalagaan mo ba ang kapatid mo? Ipinaglaban mo ba siya? Siyempre, Ma, huwag kang mag-alala. Pinoprotektahan ako ni ate at pinagsalitaan niya sila ng mabuti. Talaga? Nanay, tatay, salamat sa pag-aalala ninyo sa akin. At salamat din sa paggastos ninyo para sa akin. Pero malaki na si Jinyan. Hindi na kailangan ng maraming bagay na walang kabuluhan. Ang regalo sa pagpasok ni ate at ang mamahaling kotse na inupahan ninyo, mas mabuti nang ibalik na lang ninyo. Pinalaki ninyo ako ng mahigit 1 dekada. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ang mamahaling kotse na inupahan. Ang inupahang mamahaling sasakyan. Ang mabait kong anak. Ako at ang nanay mo, hindi kami nagpapanggap na mayaman. Ako at ang nanay mo, hindi na kami magpapanggap. Aamin na kami. Ang ate mo ay presidente ng Joe Group.
ang nanay mo ay chairman ng Zoe Group at ako naman ang pinakamalaking shareholder. Ano? Ang Zoo Group na bumigla sa buong mundo. Kayo ang nagtatag? Nagbibiro ba kayo? Ang tanga kong kapatid. Bakit naman kayo magsisinungaling sa'yo? Yung 3 regalo, totoo iyon. Totoo rin ang mamahaling sasakyan ni nanay at tatay. Yung yun ding kumpanya? Tinapos ang partnership sa pamilya Shen? Siyempre, totoo rin iyon. Ang yun ding kumpanya ay nasa ilalim ng show group natin, isang maliit at hindi gaanong kumpanya. Dati, itinago namin sa'yo para maranasan mo ang buhay ng ordinaryong tao. Pagkatapos, pinabalik ka sa pamilya Shen para maramdaman mo ang init ng tunay mong mga magulang at ate, pero sinong mag-aakala, ang pamilya Shen ay walang kwenta. Pero okay lang. Hindi ka nila gusto. Gusto ka namin. Bukas, nanay. Isama ka mag-shopping para mabayaran ka ng maayos. Salamat, Nay. Magandang araw po, ma'am. Wag na ang mga bag para sa babae. Yung mga bag panlalaki na latest. Lahat ipak para sa anak ko. Opo, ma'am. Nanay, hindi na. Hindi ko kailangan ng ganyang karami. Isang araw isang bag lang. Pagkatapos, itapon mo na. Ang pamilya Shen hindi ka binibigyan. Pero si nanay, daang beses ang ibibigay. Tara. Ito, iyan. At iyan. Ay, sige na. Huwag na pumili. Huwag yung mga relo na mababa sa 2 milyon. Lahat ng iba, ipak. Opo, ginang. Anak, si tatay may regalo din para sa iyo. Ha? Anong Tara. Boyu Building. Jinzun Building Tianfu. Building. Isa sa bawat palapag. Tay, hindi ko kayang tumira. Kung hindi kasya, itabi mo lang. Kapag gusto mong tumira, puntahan natin na tumira. Ay, ito na ang pagpili. Ang sakit sa ulo pumili. Ganito. Sa buong Nan Province, lahat ng mga mansyon, isa sa bawat isa, yung halaga ay mas mababa sa 5 million. Hindi na natin kukunin. Sige po, aayusin ko na agad para sa inyo. Tay, nanay, tapos na kayong lahat magbigay. Ako naman ang magbibigay. Sige. Eto, Lamborghini, Porsche, Maybach, at lahat ay limitadong edisyon. ate, hindi ko alam. Anong klaseng sasakyan ang gusto mo? Kaya direkta ko na lang. Bumili ako ng 30 para sa iyo. Para sa susunod. Bawat buwan, mula ika-1 hanggang ika-30. Pwedeng magpalit-palit ka ng gamit. Nako. Inisa-isa na raw ang lahat ng mamahaling subdivision. Ngayon, nagbibigay pa ng 30 na mamahaling sasakyan. Ang yaman naman nila. Oo, ang daming regalo. Baka aabot ng 10 milyon. Ang swerte naman ng batang ito. Ate, binigyan mo na ako ng regalo. Bobo mong kapatid. Yung mga iyon ay pampagana lang. Hindi. Ang mga susunod na regalo ay pampagana pa rin. Anong ibig sabihin yan, ate? Ito ay galing sa akin at kinananay at tatay. Bawat isa sa amin ay nagbigay sa iyo ng 10% na bahagi. Simula ngayon ikaw na ang binatang Joe. At kabilang ka rin sa Joe Group, ang pinakamalaking shareholder. Nanay, tatay, napakamahal ng bagay na ito. Hindi ko ito matatanggap. Jinyan. Ang mga ito ay hindi lang gantimpala namin sa iyo, kundi pagbabawi din para sa iyo. Kung 5 taon na ang nakalipas hindi ka namin pinapunta para makilala ang pamilya, hindi ka sana nagdusa ng 5 taon at muntik ka ng makulong habang buhay. Kung hindi mo tatanggapin ang mga regalong ito sina nanay, tatay, at ate ay magkasala habang buhay. At saka may sarili kaming motibo ng nanay mo. Tingnan mo, nakapasok ka sa Xingyao Group. At ikaw ang bagong Strategic Executive Officer. Ibig sabihin, ang utak mo ay mas magaling kaysa sa amin 3. Ako at ang nanay mo ay tumatanda na at magre-retiro na para mag-relax. Anak, ang kumpanyang ito ay sa iyo na ang mag-aalaga ng mabuti. Sige, tatanggapin ko. Sasamahan ko si Ate Chinghe para patakbuhin ng maayos ang mga ito. Hindi ko bibiguin sina nanay at tatay. Tama naman. Ito ang aking mabuting bunso. Tama. Susunod maghihiganti ka ba ng personal sa pamilya Shen? Kailangan mo ba ng tulong ni ate?
Ang pamilya Shen ay hindi karapat-dapat sa aking galit. At hindi karapat-dapat sa aking paghihiganti. Ngayon gusto ko lang hanapin ang kotse ni Jiang Chen, maibalik ang aking pagkatao. Sinabi sa akin ng pulisya sa bilangguan ang CCTV footage ni Shen Xiuran ay nawasak ngayon kay Jiang Chen na lang ako mag-focus. Hanapin ang kotse. Tama, pwede kong ipatulong si Ye Jianin sa iyo. Siya ang Queen of the Underground. Ye Jianin. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Ano bang ginagawa ng tagapamahala ng hotel na to? Hindi ba niya alam kung sino kami? Sinuntok niya si Shuran at pinalayas pa kami sa hotel. I-report ko siya ngayon. Tama na, huwag ka nang sumigaw. Ang tagapamahala ng hotel ay hindi bata-bata. Kung wala siyang sapat na lakas ng loob, hindi niya kami kayang palayasin. Si Zhou Qinghe ba ang may gawa niyan? Kung may ganoon siyang kakayahan, ang mag-blacklist sa atin ay napakadali lang para sa kanya. Tingnan mo si Zhou Qinghe sa welcome party. Ang yabang-yabang niya, baka may koneksyon talaga siya. Malamang, kailangan nating maghanap ng tao para sumubok, para di tayo mapahamak. Ate nanay, huwag kayong magpalinlang sa babaeng iyon. Siya ay isa lang siyang server sa Cloud Top Hotel. Walang anumang background. Paano mo nalaman? Kanina lang, nung dumaan ako sa hotel, nakita ko silang palihim. Lumapit ako at nakinig. May lihim nga, si Shen Jinyan at Zhou Tingyuan, sila ay umutang para umarkila ng mamahaling sasakyan at bumili ng mamahaling regalo para magpanggap. Hindi kayo naniniwala? Makinig kayo. Nanay, tatay, salamat sa pag-aalala ninyo sa akin lagi. At salamat din sa paggastos ninyo ng malaki para suportahan ako. Pero malaki na ang anak ninyo. Hindi ko na kailangan ng maraming mamahaling bagay. Ang seremonya ng pagpasok ni ate at ang inarkilang mamahaling kotse ninyo. Mas mabuti nang ibalik na agad. Itong tao, hindi natuto ng mabuti. Gumawa ng ganyan. Talagang nag-aaral. Pinalayas tayo ng manager ng hotel. Paano natin yun ipapaliwanag? Nasaan si Zhou Qinghe? Dahil service crew lang siya sa Cloud Top Hotel. Tinulungan ng manager na palayasin tayo. Normal lang yon. Bilang mga anak ng mayayamang pamilya tulad natin, paano bang makikipag-away? Sa publiko sa kanila. Tama ba? Ire-report ko ang manager nila. Ipapabaril ko ang buong pamilya ni Zhou Qinghe para sa kanya sa Southern Province. Wala siyang matatagpo ang lugar. Tama na tay, alang-alang kay Jinyan. Patawarin na natin sila. Itong anak na ito, putol na ang relasyon namin sa kanya. Saan pa magkakaroon ng mukha? At sa akin, wala siyang mukha mula pa noon. Si Shen Jinyan ang gumawa ng lahat ng ito at ang kanyang mga ampon na magulang na Glowen para patanyarin siya talagang para itaas ang sarili niya. Para itaas ang kanyang sarili ang halaga niya sa ating paningin. Jinyan, gusto lang niyang maakit ang atensyon ko, tignan siya ng ilang beses. Parang bata na nagtatampo. Ay, bahala na, huwag na siyang pakialaman. At si Shen Jinyan ngayon ay na-expose na sumali sa Xingyao Group at bagong Strategic Executive Officer, may maraming kasikatan. Epekto ng advertisement dapat tatagal ng kalahating buwan. Kung bibigyan natin siya ng pagkakataon ngayon, pabalikin siya tiyak na magpapasalamat siya ng sobra at ang pamilya Shen at ang kumpanya ay magkakaroon din ng kasikatan sa oras na iyon. Tiyak na dadaloy ang pera. Oo, may katwiran. Siya, dahil sa kanyang pag-aagaw ng atensyon at pagtatampo, kaya bigyan natin siya ng pagkakataong maglingkod sa buong pamilya natin. Ha. At saka dapat mag-ayos ng piging para sa pagkakasundo, imbitahan ang buong pamilya at humingi ng tawad sa publiko. Kung hindi, wag na siyang bumalik-umalis sa pamilya Shen natin. Wala siyang halaga. At saka kakasuhan siya ng pamilya Jiang matinding paghihiganti. Ha. Bukas ay 23 na kaarawan ni Juran. Kaya si Jinyan na ang mag-ayos, bigyan siya ng paraan para makabawi at mag-ayos. Nanay, ang birthday party ko gusto kong gawin sa Xingyao Hall ng Jingyu Hotel. Pwede ba? Sa buong probinsya ng Quanan, ang pinakamahal na hotel, ang konsumo sa isang gabi ay hindi bababa sa 1 milyon. Kung nag-aalala ka kay Jinyan na magalit, edi huwag na lang. Pagkatapos ng lahat, isang kaarawan saan man gawin ay pareho lang. Hindi pwede yan. Shuran bukas ay iyong 43 na kaarawan. Paano pwedeng basta-basta lang? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ni tatay ng pinakamakinang na handaan sa kaarawan. Salamat tatay. Sabihin mo kay Jinyan kung gusto niyang bumalik sa pamilyang Shen, kailangan niyang makuha ang Xingyao Hall at ibigay kay Shuran. Hindi ito pagmamakaawa sa kanya. Ito ay pagbibigay sa kanya ng oportunidad na magpakita. Dahil kung umalis siya sa pamilyang Shen, wala siyang kwenta at haharap siya sa
matinding paghihiganti ng pamilyang Shen. Jinyan, ngayon, pinagalit mo ang lahat at hindi sila masaya. At naging dahilan ka pa na si Xiuran ay malungkot. Sina tatay, nanay, at Nianhe ay galit na galit. Pero pamilya pa rin tayo. Pinilit kong kumbinsihin sila huwag kayong iban. At handa pa silang bigyan ka ng huling pagkakataon para makabawi. Sabihin mo, titingnan ko kung ano ang gusto niyo akong gawin para makabawi. Bukas ay kaarawan ni Xiuran. Mag-ayos ka para sa kanya ng isang handaan sa kaarawan. Tandaan mo, dapat sa Starshine Hall ng Jinyue Hotel. Ang antas ng handaan ay dapat milyon-milyon at lahat ng dekorasyon, pagkain at inumin dapat ang pinakamahusay. 1 milyon lang para sa iyo ay madali lang, di ba? Dala-dala mo ang pamilya ng ampon mong ama, nagpapagwapo at nagpapakapogi? Ngayon, tuturuan ka ng ate mo ng leksyon para malaman mo kung may lakas ka pa bang magpanggap na mayaman kahit wala. May iba pa ba? Meron. Bukas, sa handaan, luluhod ka sa harap ng lahat at hihingi ng tawad kina nanay at tatay. Walang magulang na mali, kahit anong gawin nila sa iyo, dapat marunong kang magpasalamat. Shen Jiaoran, naipit ba ang utak mo sa pinto o sinipa ng asno? O nakalimutan mo na ba? Naghiwalay na ako sa pamilya Shen. Saan ka nakakakuha ng kapal ng mukha para sabihin ng mga ito sa akin? Shen Jinyan, alam ko sa handaan ng pagpasok, napakaraming tao, nahihiya kang yumuko sa amin. Pero ngayon tayo lang dalawa ang nag-uusap sa telepono. Ano pang itinatago mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ginawa mo ang lahat ng ito para makuha ang atensyon namin. Para gusto mong mas alagaan ka namin. Ngayon pumayag na sina nanay at tatay na makabalik ka sa pamilya Shen. At nangako sila na sa hinaharap ay mas aalagaan ka nila. Ano pa ba ang hindi mo gusto? Tama na, ha? Ang pamilya Shen ninyo masyado naman kayong mayabang. Tandaan mo, kahit nasa labas ako, mamatay sa gutom, mamatay sa uhaw, mamatay sa pagod, sa buong buhay ko, hindi na ako babalik sa pamilya Shen. Tama na, Shen Jinyan. Huwag mo nang itago. Gaano ba kahalaga sa iyo ang pamilya Shen? Alam mo naman, ilang beses kang nagmatigas tapos luluhod at hihingi ng tawad sa amin? Dati, bulag ako at walang paningin. Pero ngayon, nagising na ako. Huwag kang magdahilan. Kung wala ang proteksyon ng pamilya Shen, tiyak na hahanapin ka ng pamilya Jiang para maghiganti. Ikaw, isang maliit na Xingyao Group na bagong Strategic Executive Officer. Hindi mo kakayanin ang paghihiganti nila. Kung ayaw mong bumalik sa bilangguan at magdusa, sulitin mo ang pagkakataong ito na ibinigay sa iyo ng pamilya Shen. Tandaan mo, bukas, ang handaan dapat ay napakaganda ang ayos. Kung hindi, magagalit talaga ako. Bobo, Ginoong Shen, dumating na si Miss Ye. Miss Ye, Ginoong Shen. Noong gabing nasira ang kotse ni Jiang Chen, ibinenta na sa ibang probinsya. Pero buti na lang, nahanap ko pa rin ang dashcam sa loob ng kotse, tinanggal din. Pero, ang CCTV sa kalsada, nakuha nito ang buong pangyayari ng pagbangga ni Shen Xiuran. Ang orihinal na video, naisave ko na sa loob. Tanggapin mo ito. Anumang oras ay maaari mong mapatunayan ang iyong inosensya. Sabihin mo kay Zhou Qinghe, ang utang na loob ko sa kanya ay nabayaran na. Sa susunod, huwag mo akong abalahin sa mga ganitong maliliit na bagay. salamat, ikaw talaga ang aking Shen Jinyan dakilang benefactor. Ang pangalan mo ay Shen Jinyan. Bunso, ito ang bote na kinuha ko, pinalitan ko ng siopaw, kainin mo na habang mainit. Kuya, ano pangalan mo? Ako si Shen Jinyan. Kapag tapos ka ng kumain, dadaling kita sa ampunan para ampunin ka ni Mama Zhao. Salamat, kuya. Miss Ye, kilala mo ako? Naalala mo pa yung batang babae na nakayuko sa tabi ng kalsada? Ikaw yung kumain ng 8 siopaw ng isang upuan bunso. Jin Yan. Ikaw talaga, Jin Yan. Noong araw, kung hindi dahil sa siopaw mo, mamamatay na sana ako sa gutom at lamig sa kalye. Hindi ko alam, pero masyado yatang mahigpit ang yakap mo. Pasensya na. Umupo ka at mag-usap. Mag-ingat. Bukas ang ika-6 na kaarawan ni Nanay Zhao. Nagplano ako, sa Star Hall ng Jinyu Hotel, na maghanda ng handaan para sa kanya. Kailangan mong pumunta. Simula nang ikaw ay inampon ng pamilya Zhou, kami ni Nanay Zhao ay sobrang nami-miss ka. Pero natatakot kaming mang-abala sa normal mong pamumuhay. Kaya hindi namin kayang lapitan ka. Bukas darating din si Zhou Qinghe.
Ang ampunan ay nakakapagpatuloy hanggang ngayon, dahil sa kanilang tulong. Ito rin ang dahilan kung bakit ko siya tinutulungan. Sige bukas, ang 60 kaarawan ni Nanay Zhao ay talagang pupuntahan ko. Oo nga pala, gusto kong ibigay kay Nanay Zhao, isang makabuluhang regalo. Pero hindi ko alam kung ano ang ibibigay. Si Nanay Zhao ay nagmamagandang loob sa buong buhay. Marami siyang natulungang estudyante. Tayo gumawa ng isang pitch ng mahabang buhay para sa kanya. Sa ibabaw nito, uukitin natin ang ating mga pangalan. Tiyak na magugustuhan niya. Iyon. Magandang ideya, aayusin ko na ito. Magaling, magaling. Ang ganda naman nito. Shuran, ang lugar na ito ay napakaganda at marangya. At sa mesa ay napakaraming motay at lafit. Buti pa si Shuran. Hindi lang siya magaling sa kakayahan. Mayroon din siyang napakaraming nagmamahal at nag-aalaga sa kanya na mga magulang at kapatid. Nakakainggit talaga. Shen Jinyan, kahit na ikaw ang bagong Strategic Executive Officer ng Starlight Group sa harap ng mga magulang at ate hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Ikaw talaga, ate. Isang tingin lang, makikita mo agad ang pagiging salungat ng sinasabi at ginagawa ni Shen Jinyan at mapapasunod pa siya para kay Xiuran. Ayusin ang birthday party. Ang Xingyao Hall, ito ay sa buong Nan Province. Ang pinakamarangyang banquet hall, kailangan i-book 3 buwan ng maaga. Talagang kaya ito ni Shen Jinyan? Aha, Sinabi ko na sa inyo, si Shen Jinyan ay gumawa ng maraming mga bagay na pampasikat para lang makuha ang atensyon natin. Atensyon, gusto niya tayong mas magmalasakit sa kanya. Bigyan lang siya ng isang pagkakataon na maglingkod sa atin. Gagawin niya ang lahat para maipakita ang sarili. Pero, karapat-dapat lang sa kanya ito. Sino ba ang nag-utos na magpanggap na mayaman? Kahit na si Jinyan ang nagayos ng birthday party na ito. Pero hindi natin pwedeng madaling patawarin siya. Kung hindi, patuloy siyang lalaban sa atin. tama po tay. Hindi madaling patawarin siya. At kailangan din nating mahigpit. Parusahan siya. Para malaman niya na ang paglalaro ng ganitong laro ay may kapalit. Sige na, magkakapamilya naman tayo. Parusahan natin siya sa harap ng bahay. Yumuko ng 100 beses. Hindi ba sapat na? Shuran, ang mga mautay at lafit sa mesa. Pwede ko bang inumin lahat? Hindi pa ako nakainom niyan dati eh. At yung mga regalo, pwede ba kaming kumuha ng tig-isa? Ngayon, ay ang 23 na kaarawan ko. Lahat ng bagay dito, kumain kayo hanggat gusto nyo, uminom kayo hanggat gusto nyo, at kumuha kayo hanggat gusto nyo. Lahat ng gastos, ako, Shen Shuran, ang magbabayad lahat. Si Shen Jinyan naman, ang bumili ng mga ito gamit utang. Hindi ko naman kailangan maglabas ng pera. Isang pabor na walang gastos. Sayang kung hindi gagawin. Tay, Kuya Jinyan, bakit hindi pa dumadating? Ayaw ba niya humingi ng tawad sa pamilya natin? Sige, subukan niya. Kung palampasin niya ang pagkakataong ito, sa buong buhay niya, hindi na siya makakapasok sa pamilya Shen. Nianhe, tawagan mo siya. Sabihin mo sa kanya, sa loob ng 10 minuto, dumiretso dito ngayon din. Tita Zhao, dahan-dahan lang po. Aalalayan ko kayo. Jinyan, mula pagkabata, ikaw ay isang masunurin at maunawaing bata. Ngayon, ganun pa rin. Talagang mabuting bata ka. Kuya Jinyan, ikaw at si Tita Zhao ay pumasok na muna. Sisigat lang ako ng tawag, susunod ako. Tatay si Shen Jinyan, sunod-sunod akong pinatayan ng tawag 2 beses. Talagang hindi nila tayo pinapansin. Ate Kuya Jinyan, galing sa Xingyao Group, bagong Strategic Executive Officer. Medyo mayabang normal lang naman, di ba? Bagong Strategic Executive Officer, sa harap ng kayamanan ng pamilya. Shen, wala iyon. Ituloy mo ang pagtawag sa kanya. Sabihin mo sa kanya, galit na ako. Ay, ano ito? Ika-60 na kaarawan. Swerte at mahabang buhay. Hindi ba ito ang 60th birthday na po? Pero si Shen Shuran, 23 lang siya. Oo nga eh. Tatay, si Kuya Jinyan ba ay ayaw humingi ng tawad sa atin? Kung hindi, bakit siya may daladalang poster para sumpain ako? Walang hiya. Itong si Shen Jinyan hanggang ngayon ayaw pa ring magbago. Talaga namang sarkastiko ginagawa akong laro. Mukhang binigyan ko siya ng respeto, di ba? Sige, sirain nyo lahat ito.
Sa pagkakataong ito, talagang bibigyan ko si Shen Jinyan ng isang leksyon. Basagin. Kumilos. Lumayas kayo. Basagin nyo. Tigil! Shenjin yan. Ano ang ginawa mo? Kung may sisihin, ako na lang. Huwag mo lang saktan si Shuran. Tumahimik ka. Wala akong oras sa mga kalokohan nyo. Ang handaan na ito ay regalo ng mga bata sa ampunan para sa kaarawan ni Mama Zhao. Shen Shuran, alam mo ba ang ginagawa mo? Handaan? Inaamin mo bang sa aking kaarawan? Pumunta ka para saktan ako? Shen Shuran, gusto mo nang mamatay? Ang handaan na ito ay bunga ng pagod ng daan-daang bata. Tumahimik ka. Siraan mo yan, Shuran. Tama lang yan. Wala kang karapatang magalit. Kailangan mong humarap kay Shuran at sa aming lahat at humingi ng tawad ng personal. Kung hindi, hindi ka namin patatawarin. Hindi mo magawa tong maliit na bagay. Luhod ka na at humingi ng tawad. Buksan niyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ng mabuti kung kanino talaga itong handaan. Bahay ampunan ng C-Star. Ika-6 na pong kaarawan ni Mama Zhao. Ano ito? Kahapon, pinagawa kita para sa birthday party ni Shuran. Hindi mo ba sinunod ang sinabi ko? Matagal na akong hindi kaanib sa pamilya Shen. Ang party ngayon ay para sa ika-6 na kaarawan ni Mama Zhao, hindi para kay Shen Shuran. Walang utang na loob. Inutusan ka naming mag-ayos ng party para kay Shuran, pero hindi mo ginawa. Ang pag-iisip mo ay napakakitid. Sa puso mo, wala ka bang puwang para sa kanya? Ngayon ay ika, 23 na kaarawan ni Xiuran. Isa lang ito sa isang taon. Paano mo ito gagawin kay Xiuran? Hindi naman ako ang kanyang magulang. Ano bang pakialam ko? Ikaw. Wala akong pakialam. Dahil hindi ka nag-ayos ng birthday party para kay Shuran, ito ay makakaapekto ng malaki sa aming kalooban. Ngayon, kailangan mong magbigay sa amin ng paliwanag. Kung hindi, mawawala ka sa amin. Kayo ang sumira sa party ni Mama Zhao. Ngayon, kayo ang dapat magbigay sa akin at kay Mama Zhao ng paliwanag. Ang laro ng pag-akit at pagtanggi, sapat na ang isang beses. Kung lagi mong gagawin, nakakasuka na. Sinadya mong ilagay ang ika-60 na kaarawan ni Din Zhao dito. Una, para ipakita sa amin ang iyong kakayahan para humanga kami sa iyong galing. Pangalawa, para siraan namin ang party na ito at ilagay kami sa mahirap na sitwasyon. Sa oras na iyon, lilitaw ka at sasagip sa amin para makuha ang aming simpatya. Ang iyong maliliit na plano ay talagang sunod-sunod. Sunod-sunod. Jinyan, sobra mo kaming binigo. Maraming beses ka naming binigyan ng pagkakataon. Hindi ka nag-focus sa tamang paraan para ipakita ang sarili mo. Sa halip, ginamit mo ang mga mapanlinlang na paraan. Nakakadiri talaga. Shen Zhaoran, nakakita na ako ng babaeng mayabang. Pero hindi pa ako nakamit ng katulad mo na sobrang mayabang. Ikaw talaga, dapat kang pumunta sa ospital para matingnan ang utak mo. Bakit ka naging ganito? Dali, lumuhod at humingi ng tawad kay Shuran. Anong karapatan niya? Para ako'y lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Hemp, ikaw na walang utang na loob, naglalakas loob kang sumuway sa akin. Ngayon, gagamitin ko ang disiplina ng pamilya para disiplinahin ka. Nianhe, Zhaoran, hawak ninyo siya. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kahulugan ng mataas at mababa. At kung ano ang disiplina ng pamilya. Anong ginagawa ninyo? Ano? Bitawan! Bitawan mo ako! Bitawan! Itinago mo ang iyong grado, pinagalit mo si Shuran, nagpautang para magpasikat, sa pamilya nagmanipula, marami kang masasamang ugali. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon, ipahiga ninyo siya sa lupa. Gusto kong bigyan siya ng tamang disiplina. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Para hindi ka na masaktan ng sobra. Tama na, tama na. Anak mo pa rin siya. Dugot laman. Ilang palo lang, konti lang. Wala na kayong respeto sa batas. Ayaw mo pa bang umamin? Hindi ba? Amin ka ba o hindi? Tama yan. Patayin siya. Ayaw mo pa bang umamin? Wag. Lola Zhao, Matandang babae, wala ka pang karapatan. Mamagitan para kay Shen Jinyan. Ang aming usaping pampamilya, kailan ka pa naging may pakialam dito? Naging masama siya dahil sa iyo, direktor ng ampunan. Hindi ka maaring walang pananagutan. Hindi po. Si Jinyan mula pa noong bata ay isang masunurin at maunawaing bata. Siya ay namumulot ng mga basura para makatulong sa ampunan. Masunurin, maunawain. huwag mong galawin si Tita Zhao. Kung may kakayahan ka, sa akin ka lumapit. Ang mabuti kong kapatid, wala ka nang matutulungan sa sarili mo.
Iniisip mo pa itong matandang babae. Sige ngayon, sa wakas, aayusin ko siya. Para maalala mong mabuti. Sino sa inyo ang manggahas na galawin siya? Sino bang mang-aapi sa kanya sa harap ko? Sino yan? Ikaw. Ikaw. Sino ba yan? Okay ka lang? Ayos lang. Nanay Zhao, Jin yan. Okay lang kayo. Ayos lang ako. Pero si Jinyan kanina, ilang sampal ang nakuha. Ayos lang. Ilang sampal lang. Kaya ko. Buti at wala kayong malalang pinsala. Ngayon, oras na para sila naman ang magdusa. Nanay Zhao, umuwi ka na muna. Ma, dahan-dahan ka. Ngayon ay ika-6 na pong kaarawan ni Mama Zhao. Hindi lang ninyo sinira ang kanyang birthday party, binasag pa ninyo ang daan-daang mga anak namin, na inihanda para sa kanya na peach birthday bun. Maging, binugbog pa ninyo si Mama Zhao at si Jin Yan sa harap ng lahat. Ngayon, pahihigain ko kayong lahat. Magsikuhan ng tao. Harangan ang pinto. Kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang maaaring lumabas. TSK. Akala ko, ang pamilya ni Shen Shuran ay napakayabang. Kahit isang birthday party, kailangan pang manghiram ng party ng iba. Napakahiya. Okay lang na nakakahiya. Ngayon napapaligiran ng mga tao. Baka hindi na tayo makalis. Baka mawalan pa tayo ng buhay. Ito si Shen Shuran, pinapatay niya tayo. Sobra na ito. Hindi lang nasira ang party, binugbog pa sina Shen Jinyan at Din Zhao, sobra na talaga. Oo nga. Kamusta? Ako si Shen Shuran. Ang panganay na anak ng pamilya Shen at manugang din ng Jiang Group. Aba, ikaw, bakit ka nananakit ng tao? Ano? Ang binibining Shen ay pwedeng man-iron ng party. Ang binibining Shen ay pwedeng manakit ng ulo. Ang binibining Shen ay pwedeng manakit ng tao sa harap ng lahat. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Gusto mo turuan ako? Tingnan muna natin kung kaya mo. Ang pamilya Shen ay mayaman at makapangyarihan. Maraming pera. Ano naman ang isang party? Ang pananakit mo ay malaking problema. Ano? Sabihin mo sa akin. Ye Zonning, anong kasalanan ang nagawa ko? Ano? Ikaw ang underground queen na si Ye Jianing? Ye Zonning. Yan ay sikat na sikat sa Timog Lalawigan. Ang underground na dalagang mayaman. Marami siyang negosyo, at maraming kapatid na handang mamatay para sa kanya. Narinig ko na si Amoye. Kahit na napakaganda niya, pero napakalupit niya. Ay, at itong Starfish Orphanage ay ang pinakamalaking kahinaan niya. Ang mga sinta ng pamilyang Shen, hindi lang nila ginulo ang birthday party ni Din Zhao. Gusto pa nilang basagin ang ulo niya. Ngayon, tiyak na mapaparusahan sila ng husto. Ikaw ba talaga si Ye Jianing? Tama, ako ang reyna ng underground, Ye Zonning. Ngayon, sinaktan mo ang dalawang pinakamalapit sa akin. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Miss Ye, maaari kaming magbayad ng 2 milyon? Hindi 5 milyon, ayos lang. Ah, oo. Kailangan ko ba ang 5 milyon mo? Ang kailangan ko ay ang galit. Ang galit na ginawa ninyo, kay Mama Zhao at kay Jin Yan. Tawagin ang mga tao, baliin ang kanilang mga braso. Miss Ye kami ay pamilya ni Jinyan. Pwede ba, alang-alang kay Jinyan, patawarin kami sa pagkakataong ito? Oo, ako ang nanay ni Jinyan. Siya ang tatay ni Jinyan. Ang dalawang ito ang mga ate ni Jinyan. Kung sasaktan ninyo ako, malulungkot si Jinyan. Jinyan, magsalita ka naman? Kayo ang mga magulang ni Jin Yan. Mga kamag-anak. Pero kanina, paano ko nakita? Kayo, na pinatumba siya sa lupa, at sinasampal siya. Ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig, ay pagpatumba sa kanya sa lupa, at pagsampal sa kanya. Mabuti, papanoorin ko kayo, ng pagmamahal ko at ni Kuya Jin Yan. Mga tao, hayaan ninyong maranasan nila ang pagmamahal ko at ni Kuya Jin Yan. Huwag ganyan. Jinyan, pigilan mo si Miss Ye. Kung masaktan kaming mga Shen, hindi ka na makakapasok sa pamilya Shen habang buhay. Ang pamilyang Shen ay basura. Hindi na ako babalik sa buhay na ito. Kahit sa susunod na buhay, hindi rin. Jinyan, pamilya tayo. Pinapayagan mo siyang saktan kami. Nasasaktan si Mama. Kuya Jin Yan, bibigyan mo ba sila ng pagkakataon? Kung pumayag ka, pakakawalan ko sila. Ang gulo na ginawa nila. Sila na ang bahala. Tama na, Jinyan. Ang discarding to ay hindi na epektibo. Ang pagpapakaawa ay hindi na rin gumagana. Ngayon, naglalaro ka ng hero saving the damsel?
May punto ba yan? Hero saving the damsel? Ow! Sinadya mo na magkaroon kami ng alitan ni Miss Ye. At noong gusto na niya kaming saktan, lumabas ka para maging hero. Sa ganitong paraan, magpapasalamat kami sa iyo at papahalagahan ka namin. Akala mo ba hindi ko napapansin? Yang mga munting pakana mo, Jin yan, ng lalaki pagluhod, pagsuyo, at pagpapakaawa, pero alam na alam mo. Shen Jiaoran, ewan ko ba kung saan mo kinukuha ang confidence mo? Akala mo ginagawa ko ito para lang mapansin ninyo ako. Jin yan ah. Sa tingin ko, ang kapalaran ko sa pagkakatawang tao ay sobrang sama na. Hindi ko inaasahan na mas malas ka pa sa akin. Sina, kahit na ang gawi mong ito ay talagang nakakadiri para sa akin, ngunit kailangan kong aminin ngayon, nagtagumpay ka. Pagkatapos ng birthday party na ito, maaari kang bumalik sa pamilya Shen. Bumalik sa aming yakap. Pero ito na ang huling pagkakataon. Jin yan, bibigyan mo ba sila ng pagkakataon? Matagal ko nang tinapos ang samahan sa kanila. Suntukin. Pagkatapos, baliin ang isang kamay. Kaninong kamay ang babaliin mo? Shuran, ayos ka lang? Jiang Waner. Ito ang Nan Province, isa sa mga bihirang bilyonaryo. Ang kanyang lakas ay katumbas ni Ye Zhonming. Narinig ko, kamakailan ay nakipag-alyansa siya sa pamilya Zhou. Bakit siya napunta dito? Narinig ko na siya ay nakatakdang magpakasal sa pamilya Shen. Dapat ay pakasalan niya si Shen Jinyan. Pero hindi niya gusto si Shen Jinyan. At si Shen Jinyan ay nakabangga kay Jiang Chen at naging comatose siya. Kaya naman, siya ngayon ang fiancé ni Shen Shuran. Si Shen Shuran talaga ang winner sa buhay. Hindi lang nakuha ang pagmamahal ng mga magulang ng pamilya Shen at ng kanyang ate, pati na rin ang isang mayaman na fiancé. Oo nga, buti na lang dumating si Waner. Hindi na tayo magdurusa. Waner, dumating ka na sa wakas, Kuya Jinyan. Muntik na niya kaming patayin sa sobrang bugbog. Hibag, kailangan mo kaming tulungang makaganti at linisin ang pamilya. Kung hindi, ang kahihiyang ito ay hindi na kailanman mahuhugasan. Jiang Waner. Waner, talaga hindi ako ang nakabangga kay Jiang Chen. Pwede mo ba akong bigyan ng letter ng pag-unawa? Anong tawag mo sa akin? Waner. Waner. Anong tawag mo sa akin? Miss Jiang. Shuran, kampante ka. Habang nandito ako, walang mang-aapi sa iyo. Lahat ng paghihirap na dinanas mo, babalik ko lahat sa iyo. Waner, ang bait mo naman. Ngayon, dalawang bagay lang ang gagawin ko dito. Una, protektado ko ang buong pamilya Shen. Kahit anuman ang ginawa nila, siguradong protektado sila. Pangalawa, si Shen Jinyan ay nakabangga sa kapatid kong lalaki at naging comatose at lumalabas pa siya ng walang pakialam. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Jiang Waner. Hindi ako hinatulan ng inspektor ng pulis. Ano ang batayan mo para sabihin na ako ang nakabangga kay Jiang Chen? Hindi ka hinatulan ng inspektor. Ako ang magpapasya at ako ang magpaparusa. Si Jin yan ay tao ko. Subukan mong galawin. Tingnan natin. Yi Jianning, hindi ko alam kung paano mo nakasama si Shen Jinyan, pero ang taong gusto kong galawin, hindi mo siya mapoprotektahan. Kung pipigilan mo ako, sasaktan din kita, kasi ang kapatid ko ang pinakamahal sa akin. Si Shen Jinyan ay nagdulot sa kanya ng labis na paghihirap. Gusto ko ring maranasan niya ang parehong sakit. Jiang Waner, talaga bang ipinagtatanggol mo si Jiang Chen? O sinusuyo mo si Shen Shuran? Sa buong Southern Province, sino ba ang hindi nakakaalam na ako, Jiang Waner, ay hindi personal? Sige, hindi personal. Halika. Ilabas ang laman ng USB at ipalabas sa kanila. Wala. Hindi ako lasing. Okay. Bye na. Manatili ka. Ilalabas kita agad.
Hindi ba si Shen Jinyan ang nakabangga kay Jiang Chen na naging walang malay? Bakit si Shen Shuran? Mukhang uminom pa siya ng alak. Oo nga. Kahit na naroon si Shen Jinyan, pero parang pupunta siya para iligtas. Si Jiang Chen, di ba? Oo nga. At hindi rin siya nagmaneho. Hindi rin tugma ang damit. Kung talagang mali ang paratang kay Shen Jinyan, ang mga testigo na sina Shen Yanhe at Zhao Rong ay nakakadiri. Shuran, talaga bang ikaw ang nakabangga? Hindi. Gawa-gawa lang ang video na ito. Hindi ko nabangga si Jiang Chen. Si Shen Jinyan ang nakabangga. Malinaw na nakuha ng CCTV. Mamamatay-tay ka pa? Wala na ang CCTV. Walang recording. Kaya aminin mo na ikaw ang nakabangga kay Jiang Chen at tinanggal mo ang ebidensya. Ang ibig sabihin ni Shuran, ang CCTV na ito ay sira na. Kaya peke ang video mo. Gawa-gawa lang. Ah, Shen Jinyan. Akala ko ba hindi ka ganyan kamasama? Hindi lang sa ospital, maling paratang kay Shuran. Ngayon may peke kang video at nagpapanggap ka dito, di ba? Mukhang ngayong araw na ito, kailangan na kitang pagsabihan. Jinyan, upang mapatunayan mong ikaw ay inosente, gumawa ka ng pekeng video para saktan ang kapatid mo. Makakulong ka niyan. Ako ang nag-frame. Tama, ang iyong pangalawang ate na isang nangungunang abogado ay nasa eksena at personal na nakakita na ikaw ang bumangga. Umamin ka na lang ng totoo. Bakit ka gumagawa ng mga maling paraan? Ano ba iyan? Pag umamin ka na, hayaan si Xiuran na magsabunot sa iyo ng 100 latigo para mawala ang galit. At pagkatapos ay alagaan ang aking kapatid na lalaki sa loob ng 5 taon. Kung hindi, Kung sa tingin nyo ay peke ang video, tatawag ako ngayon sa pulis. Hayaan ang pulis na suriin ang video. wag. Bakit wag? Iyon kasi. Dahil ito ay tungkol sa karangalan ng pamilya Jiang at ng pamilya Shen ang mukha na ito. At pati na rin ang reputasyon ni Shuran. Hindi ba ito rin tungkol sa iyong kinabukasan? Kaya ayaw kong makialam ang pulis. Jiang One Air, hindi ba dapat sa bagay ka lang, hindi sa tao? Hindi ba gusto mong para sa sarili mong kapatid makakuha ng hustisya? Ngayon? Bakit hindi mo na itutuloy? Kasi kakapasok mo lang sa Xingyao Group, ayaw kong sirain ang iyong karera at kinabukasan. Huwag kang magpakatanga. Hinihiling ko na ituloy mo ang pagiging objective. Hinihiling kong ituloy mo ang pag-imbestiga sa akin. Hinihiling ko na hayaan ang pulis na suriin ang video na ito. Para sa ikabubuti mo ito, huwag kang magpakaastig. Kung talagang gagawin ko, mabubulok ka sa kulungan, alam mo ba? Tama na yan. Kinakatawan ko ang pamilya Shen at Jiang. Hindi na namin ito uusigin pa. Sabi mo di na uusigin. Susundin ba namin iyon? Sino ka ba para magsabi? Inutusan kita na agad. Ngayon na, ipatawag ang pulis na inspektor para suriin ang bidyong ito. Shen Jinyan, gusto mo talagang idamay si Xiuran, hindi ba? Sabihin ko sa iyo, huwag kang walang hiya. Oo, wala akong hiya. Oo nga, mali ba ang sinasabi ko? Huwag mong akalaing hindi ko alam ang intensyon mo kapag tumawag ka sa pulis. Kahit inosente si Shuran, mapapahiya siya sa iba, makakatanggap siya ng panlalait. Sa ganitong paraan, sinisira mo ang kanyang kinabukasan. Oo, Jinyan. Si Shuran ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Iba siya sa iyo. Lumaki ka sa mahirap na pamilya. Hindi niya kayang tustusan ang mga chismis. Bukod pa riyan, mabait siya at may pag-unawa. Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon. Hindi ka maaring manalo na ikaw din ang talo. Si Shen Shuran ay mabait. Mabait na umupa ng asasin para patayin si Jinyan. Ano? Pag-upa ng killer. Bukod sa video ng sasakyan na sangkot sa aksidente, ano pa, nakahanap din ako para kay Jinyan ng katotohanan tungkol sa pambubugbog sa bilangguan. Sa loob ng bilangguan, ang mga taong nanakit at ng api kay Jinyan. Lahat ay si Shen Xiuran, na bumayad para gawin iyon. John Ning, ikaw. Kuya Jinyan, ang hirap mo ay hirap ko. Ang sakit mo ay sakit ko. Ang mga pagkaapi na dinanas mo, ay mga pagkaapi ko rin. Ako, Yezonni, kung napi, syempre hahanap ng hustisya. Dinala ko ang lahat ng mga nangapi sa iyo, at tinipon ko sila. Pinahirapan ko sila hanggang sa ilabas ang katotohanan. John Ning, napakarami mong ginawa para sa akin. Isang tawag na magkapatid. Magkapatid sa buong buhay. Shen Xiuran, may gusto ka pa bang sabihin? Shuran, talaga bang umupa ka ng tao para saktan si Jinyan? Paano mo nagawa iyon? Hindi. Nagbibintang sila. Pareho silang nagbibintang sa akin. Kung totoo bang binintang o hindi. Tumawag ka. Papuntahin ng inspektor. Malalaman natin kapag naimbestigahan na. Jinyan, huwag mo nang usigin ito. Juran, bilisan mong humingi ng tawad kay Jinyan. Sabihin mo ang pasensya na. Tapos na ito. Tayo ay mga respetadong tao. Mga marangal na tao. Huwag mong gawing masyadong awkward ang mga bagay. Itong bagay na ito ay hindi matatapos. Kahit habang buhay, hindi ito matatapos. Dahil sa inyo, pinagsasanggal lang ninyo si Shen Shuran.
Dahil sa inyo, binintangan ninyo ako. Nasa loob ako, mas masahol pa sa kamatayan, nabuhay ng isang buwan. Sabihin ninyo, paano ito matatapos? Kayong mga maliliit na sinta. Ang utang ni Kuya Jin yan. Gusto ko kayong isa-isa. Lahat ay bayaran ninyo. Jinyan, pasensya na. Hindi ko alam na nasa bilangguan ka. Tumahimik ka. Ikaw ang pinakawalang karapatan na maawa sa akin. At hindi ko kailangan ang iyong awa. Tama na ang pagpapakaawa. Ano gusto mo? Gusto mo ng pera, di ba? Kaya kitang bigyan. Hindi ko kailangan ng pera. Ngayon, gusto ko lang ang katotohanan. Ang katarungan lang. Shen Jinyan, sabi ko sa'yo, kahit ano ang ginawa ni Shuran, ngayon, tiyak na poprotektahan ko siya kung maglakas loob kang tumawag ng pulis. Ipagbabawal ko ang lahat ng iyong gawain. At saka magpapadala ako ng mga tao para gibain ang iyong Haixing Orphanage. At ang iyong nanay Zhao at daan-daang mga ulila lahat ay mapapalayas sa lansangan isa-isa, mamamatay sa lamig, mamamatay sa gutom. Jiang Waner, ikaw ay talagang walang hiya at bastos. Hahaha. Ang kadakilaan ay epitaph ng mga dakila. Ang kawalang hiyaan ay pasaporte ng mga walang hiya. Sa madaling salita, kung sino man ang mangahas na saktan ang aming siyuran, gagawin kong abo ang sino mang iyon. Kung manggahas kang galawin si Jinyan at ang Haixing Orphanage, naisip mo ba ang galit ko? Ye Zoning. Ye Jianing. Sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo. Mabuti. Kung ganoon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko, ikaw ay napakahusay at ang inyong pamilya ay maraming koneksyon. Pero ang aming pamilyang Jiang ay isa sa pinakamayaman sa lugar at maraming malalaking tao ang sumusuporta sa amin. Kung mag-away ang ating dalawang pamilya, iyan ay tiyak na pareho tayong malulugi. Hindi. Mas malala ang sasapitin mo kaysa sa akin. Ikaw, ang aming pamilyang Jiang ay makikipagsosyo sa Zhou Group sa lalong madaling panahon. Sa likod nito ay may isang magnate ng negosyo na sumusuporta. Ikaw at ang iyong pamilyang Ye ay hindi sapat para sa amin. Waner, ang bait mo naman. Sabi ko, bakit ka? Naging napakasama ng ugali. Akala ko ba'y nasa likod mo ang Joe Group bilang sandalan mo? Oo naman. Sasabihin ko sa'yo, ang nasa likod ko ay ang Zhou Group na sumusuporta sa akin. Ang pamilya Jiang ko sa Nan Province ay batas, ay langit. Sigurado ka ba na susuportahan ka ng Zhou Group? Kung hindi ako susuportahan, ikaw ba at itong little cutie ang susuportahan? Ay, payo ko lang. Mag-ingat ka at kalimutan mo na ang pagtawag sa pulis. Pagkatapos, para sa ating syuran, saluhin mo ang kasalanan. Kung hindi, ikaw at ang iyong orphanage ay malalagay sa malaking gulo. Naglakas loob kang magbanta kay Jinyan at sa Haixing Orphanage. Akala mo ba hindi kita magagalaw? Ay, subukan mo akong galawin kung kaya mo. Tingnan natin kung ikaw at si Shen Jinyan ay kayang harapin ang kahihinatnan. Kung ginalaw kita, sigurado akong walang tatayo para sa'yo. Oy, ito ba ang kapatid na ampon ni Shen Jinyan? Anong problema? Si Shen Jinyan ay pinapalabas ka na namang waiter para magpanggap? Ate Chinghe, bakit ka nandito? Ang aking mahal na kapatid ay inaapi. Paano ako hindi darating? Tsk! Waner, ipaalam ko sa'yo, ito ay ang kapatid na ampon ni Shen Jinyan na isang waiter sa Cloud Top Hotel. Noong nakaraang induction party, nagpanggap siyang mayaman at nagbanta na wawasakin ang pamilya Shen. Nakakatawa ba yan? O hindi? Jiang Waner, nakakatawa ba ako? Waner, bakit ka biglang lumuhod? Waner, anong ginagawa mo? Nakakahiya. Tumayo ka na. Tumahimik ka. Shen Jinyan, Zhou Qinghe, tingnan nyo. Nagalit si Waner. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Kung hindi, lalo pang magagalit si Waner. Mamaya, kayong dalawa, lalo kayong mahihirapan. Binibini Jiang, galit ka ba? Gusto ni Shen Shuran na apihin ang kapatid ko. Ikaw rin ba? Gaganyanin mo rin ang kapatid ko? Ako. Jinyan, Chinghe, sa panahong ito, huwag na kayong magmataas. Mag-sorry na kayo kay One Air at aminin ang pagkakamali. Hindi siya basta-basta. Kahit si Miss Ye ay nagbibigay daan kay Waner. Kayo, isa kayong itinakwil ng pamilya Shen. Isa namang hamak na waiter. Wala kayong laban. Bakit hindi pa kayo lumuluhod at humihingi ng tawad? Ate, kung makakatulong ang pagluhod, ano ang silbi ng mga pulis? Waner, ngayon, agad-agad, ang kanilang mga kamay at paa ay baliin para mailabas ang inyong galit. Nagkagulo. Hindi ko inaasahan na ang ate ni Shen Jinyan ay ang panganay na anak ng Zhou Group. Jiang Waner, kailangan mo ba? Luluhod ako para sa iyo. Natatakot ako na baka hindi mo kayanin. Hindi na kailangan, hindi na. Babae ka? Anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Waner, Hindi. Bakit mo hinampas si Xuran? Dapat mo silang hampasin.
Lumuhod ka agad. Dali kay Miss Joe. At kay Jinyan humingi ng tawad. Pasensya na po, Miss Joe. Hindi namin kayo nakilala. Mali kami. Pakiusap, ipakita ninyo ang awa. Patawarin mo kami. Hindi ba siya isang waitress sa hotel? Anong karapatan niya para paluhodin tayo? Ay, sinabi kong lumuhod ka. Laluhod ka. Mali talaga. Kung mali, dapat humingi ng tawad. Miss Joe ay isang tao na hindi natin kayang galitin. Siya ay isang tao na hindi natin kayang galitin. Waner tiyak na nagkakamali ka. Shen Jinyan, bakit hindi ka pa pumarito? Ipaliwanag mo ng malinaw. Joe Chinghe, hindi ba siya isang waitress sa hotel? Shen Xiurang. Tanungin mo ng mabuti si Jiang Waner kung kailangan niya na ipaliwanag ng kapatid ko sa kanya. Hindi kailangan. Chen Chiuran, dali, humingi ng tawad kay Miss Joe. Ayoko. Siya ay isang waitress sa hotel lang. Anong karapatan niya para humingi ako ng tawad sa iyo? Sinabi ko na sa iyo. Ano siya? Waitress sa hotel? Siya ang babaeng tagapagmana ng Joe Corporation. Ano? Si Joe Chinghe ay ang babaeng tagapagmana ng Joe Corporation. Imposible. Shen Jinyan, paano magkakaroon ng napakagaling na ate? Jiuran, hindi ba sinabi mo na ang mag-ampo na pamilya ni Shen Jinyan? Yung nagtitinda ng barbecue, yung naglilinis, at yung isa ay waiter lang? Oo nga. Hindi ako naniniwala. Si Joe Chinghe ay anak na dalaga ng Joe Group. Hindi rin ako naniniwala. Shen Jinyan ay may ganyang swerte. Sasabihin ko sa inyo, ang aking mga magulang at ang aking ate ay hindi gumamit ng loan para ipagtanggol ako. Ang mga mamahaling sasakyan noong araw at ang mga regalo sa welcome party ay tunay na pera nila na ibinigay sa akin. Tungkol naman sa nagtitinda ng barbecue, iyon ay ang aking tatay na libangan lang pagkatapos ng trabaho. Tungkol naman sa naglilinis, iyon ay ang aking nanay na paraan upang makinig sa damdamin ng mga manggagawa. Lang yon. At tungkol naman sa waiter, iyon ay ang aking ate na paraan ng pag-iincognito. Hindi kami gaanong close ni Joe Chinghe, pero kaya kong patunayan para sa kanya. Si Joe Chinghe ay talagang anak na dalaga ng Joe Group. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin si Jiang Waner. Waner, totoo ba ang sinasabi nila? Ay, oo naman. Totoo iyan. Siya ay hindi natin maabot. Tama, ako nga ang anak na dalaga ng Joe Group. At si Jinyan ay hindi lang kapatid ko. Siya pa ang panganay na ginoo ng Joe Group at ang pinakamalaking shareholder. Ang mang-insulto sa kanya ay mang-insulto sa akin. Mang-insulto sa Joe Group. Ano? Sabi mo, si Shen Jinyan ay ang pinakamalaking shareholder? Kahapon lang, ako at ang aking mga magulang ay ibinigay na ang mga bahagi kay Jinyan. Ngayon si Jinyan ay ang Joe Group ang tunay na nagdedesisyon. Ang kayamanan ni Jinyan ngayon, kahit isang daliri ay mas malaki kaysa sa inyong lahat pinagsama-sama. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na lumaban dito? Hindi ako naniniwala na si Shen Jinyan bilang itinapon ng aming pamilya Shen ay ang Joe Group ang pinakamalaking shareholder. Sinta, sabihin mo sa akin na lahat ito ay peke. Sinta at mang-insulto pa kay Jinyan? Kung muli kang hindi gumalang kay Jinyan, kukunin ko ang buhay mo. Miss Joe, itong si Shen Jinyan ay isang ampon lamang na inampon ng inyong pamilya at ako noon ay bigla na lang tinapon. Paano siya magiging ang Joe Group ang pinakamalaking shareholder? Ikaw, babae, hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Si Jinyan ay hindi mo dapat insultuhin. Ang pamilya Joe at ang Joe Group anumang desisyon ay wala kayong karapatan na pakialaman. Hindi ko tinatanggap. Sino ka ba? Kailangan pa bang tanggapin mo? Jinyan, ang hustisyang utang nila sa iyo ngayon ay maaari mong personally na bawiin. Si ate, walang kondisyong sumusuporta sa iyo. Kanselahin ang kontrata sa pamilya Jiang. Bawiin ang pamumuhunan. Ang pamilya Jiang ay hindi karapat-dapat makipagtulungan sa Joe Group. Makipagtulungan. Miss Joe, hindi ba tayo dati nagkasundo? Itong aming pamilya Jiang ay nagkaputol ang pondo? Kung wala ang inyong Joe na pamumuhunan, ang pamilya Jiang ay mababang karote? Noong una, pinatay ninyo siya si Jinyan, naisip ba ninyong bigyan siya ng daan para mabuhay? Jinyan, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko na talaga na mali ako. Ano ang tawag mo sa akin? Kuya Jinyan, ako. Tawagin mo ulit. Ginoo Shen, pakiusap, maawa ka naman. Pakiusap, kausapin mo si Miss Joe. Maari mo bang tulungan ang pamilya Jiang? Upang malampasan ang pagsubok na ito. Pakiusap. Ikaw, hindi. Karapat-dapat. Jinyan, alam ko na marami kang ginawa ngayon. Marami kang sinabi. Mga salitang mapanakit. Sa totoo lang, gusto mo lang akong magbago ng isip. Tama ba?
Huwag kang mag-alala, basta tulungan mo ang pamilya Jiang na malampasan ang pagsubok na ito. Makikipag-break ako agad kay Shuran, at pagkatapos ay pakasalan kita. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating ikasal, tutulungan kita na pamahalaan ang Zhou Group natin. Bibigyan kita bawat buwan ng 50,000 pesos na allowance para masaya ka, maging manugang ng pamilya Jiang. Okay ba? Jiang Waner, hindi mo ba sinabi na sa buong buhay mo, ako lang ang mamahalin mo? Ngayon, nililigawan mo ang lalaking si Shen Jinyan? Kasalanan mo lahat. Kung hindi ka tumakas pagkatapos maaksidente, kung hindi mo pinagbintangan si Jinyan, paano tayo napunta sa ganito? Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya Jiang at Shen hindi ka namin hahayaan. Ikaw, Anong ako? Jinyan, ikaw ngayon? Maaari mo na akong makuha muli. Para sa isang tulad mo, na pabago-bago ng isip, mapagsamantala lang kahit kayang patawarin ang pumatay ng sarili mong kapatid na lalaki. Hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ko at gusto mo pa akong pakasalan. Saan ka? Nakakakuha ng kapal ng mukha? Jinyan, pinagpakumbaba na kita. Bakit ganyan ka pa rin? Akala mo ba ito ay basurahan? Ano pang silbi mo sa akin? Seryoso ka bang maging ganito kawalang awa? Ganito kawalang konsiderasyon? Hindi mo ba pinapansin ang ating nakaraan? Ikaw at ako, wala talagang pagmamahalan sa pagitan natin at wala rin sa hinaharap. Lumayas ka dito at huwag na bumalik. Jiang Waner, ang kapatid ko ngayon ay isang mahalagang dragon. Karapat-dapat ba siyang lapitan ng tulad mo? At kung may lakas ka pa, ilaan mo na lang sa pamilya Jiang dahil malapit ng mabangkarote ang pamilya Jiang. At ikaw ay magiging ang pinakamaliit na nilalang na hinahamak mo. Ang aming pamilya Jiang, kahit na mahirap ngayon ngunit nakatayo ng daang taon matibay, ang ugat hindi madaling mabangkarote. Miss Jam, hindi maganda ang balita. Ang pamilya Jiang ay buong-buo na hinarang ng Zhou Group. Maraming bangko ang tumigil sa pagpapahiram. Lahat ng kasosyo ay tumigil sa pakikipagtulungan. Tapos na ang pamilya Jiang. Sinira mo ang pamilya Jiang mula ngayon. Hindi ka na miyembro ng pamilya Jiang, lumayas ka at huwag nang bumalik. Sino sa inyo si Shen Shuran? Ano bang ginagawa nyo? Siyempre, hulihin ang anak mong mahal. Alcala. Siya si Shen Juran. Shen Shuran, nakabangga ka at tumakas. Binintangan mo ang iba. At umupa ka ng mga tao para manakit. Malubha ang epekto. Ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Para makipagtulungan sa investigasyon. Hindi ako sasama sa inyo. Mayroon kaming sapat na mga dokumento. Makipagtulungan ka na lang sa investigasyon namin. Alkalde, ako si Mrs. Shen. Zhao Rong ang pangalan ko. Bigyan mo ako ng konsiderasyon, okay? Mrs. Shen na si Zhao Rong. Sakto, nagbigay ka ng maling testimonya. Kailangan mo ring sumama para sa investigasyon. Alkalde, ako si Shen Yanhe, abogada. Pwede akong tumestigo. Shen Yanhe, ang galing. Binintangan mo si Ji. Shen Jinyan, nakakaapekto sa hustisya. Sasama ka rin sa amin, dalhin sila. Waner, iligtas mo ako, Waner. Lumayo ka sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana bumagsak ang pamilya namin. Shen Shuran, huling babala. Makipagtulungan sa investigasyon. Ayokong makulong. Hindi. Ayokong makulong. Shen Jinyan, kasalanan mo lahat ito. Shen Shuran, ikaw ay pinaghihinala ang sinadyang pagpatay. May tiyak na ebidensya. Inaaresto kita, ayon sa batas ngayon. Tatay, iligtas mo ako. Kung may mangyari sa akin, malalaman ng nanay ko. Kahit nasa ilalim ng lupa, hindi kanya patatawarin. Tumahimik ka, huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Hindi ako nagsasalita ng katarantaduhan. Tatay, narinig ko mismo na sinabi mo sa nanay ko na inilagay mo si Shen Jinyan sa orphanage. At ako, ang tunay mong anak, dinala mo pabalik para mag-enjoy. Tatay, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Ako ang tunay mong anak. Tatay. Ano? Si Xiuran ay hindi anak na nawala ng ibang tao. Siya ay anak sa labas ni tatay at ng kanyang unang pag-ibig. Tumahimik kayong lahat. Shen Chengye, totoo ba ang sinasabi ni Shuran? Siya ba ang anak mo sa labas? Mahal, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Nagkamali lang ako, gaya ng lahat ng lalaki. Nagkamali lang ako, gaya ng lahat ng lalaki. So totoo ang sinasabi niya? Para sa iyong paboritong anak, binigyan mo siya ng magandang buhay. Iniwan mo si Jinyan noong maliit pa siya. At lagi mo kaming binibrainwash para siraan siya. Ang anak ko sa iyo ay hindi kasing galing niya. Sagutin mo ako. Mahal, nakuha mo na ang katawan ko. Ang ina ni Shuran ay nasa puso ko lang. Ano naman ngayon?
Si Jinyan ay nabubuhay naman ng maayos. Pinalaki ko ang anak ng iyong mistress ng mahigit 20 taon. May utang ako sa aking anak sa loob ng 20 taon. Lalaki ka ba? Mahal, ikaw ay isang mayamang asawa. Hindi ka naman parang probinsyana. Tay, Ang nawala sa iyo ay isang buhay lang. Ang nawala sa akin ay ang kalayaan. Jinyan, nanay, pasensya na sa iyo. Ma'am, nagkamali ka ng tao. Hindi ako ang anak mo. Dalhin na silang lahat. Si Shen Shuran, ang binata ng pamilyang Shen, nakipag-away sa bilangguan. At aksidenteng nahulog mula sa bubong. Sa wakas, naging halaman siya. Balita ko pagkapasok ni Shen Shuran, hindi siya nag-reform ng maayos. Ginamit pa niya ang pangalan ng binata ng pamilyang Shen, at nambubuli sa iba kung saan-saan. Ngayon, naging halaman siya, maituturing na nararapat sa kanyang kasalanan. Ang sitwasyon ni Shen Chengye ay hindi rin maganda. Ang saksak ni Zhao Rong ay tumama sa kanyang baga at puso, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malamang, sa kama na lamang siya, at nakakabit sa respirator. Si Zhao Rong, Sinaksak ni Zhao Rong si Shen Chengye. Bagaman nakuha ang kapatawaran ng magkapatid na Shen Zhaoran, nahatulan pa rin siya ng 3 taon. Maging si Shen Yanhe, ang abogadong ginto, ay ikinulong ng kalahating buwan at binawi ang kanyang lisensya. Siya nga pala at si Jiang Waner, matapos mabangkarote ang pamilyang Jiang, pinaalis siya ng pinuno ng pamilyang Jiang at kinumpis ka lahat ng kanyang pera. Ngayon, araw-araw siyang nangongolekta ng bote. mukhang kailangan kong dadaan isang araw para bigyan siya ng ilang bote. Para hindi siya mahirapan. Jinyan, tumalaw kami sa iyo. Jinyan. Jinyan, maraming araw na kaming hindi ka nakita. Kami ni Yanhe ay dumadalaw sa iyo. Jinyan, dati ay bulag kami. Simula ngayon, huwag mo nang pagtuunan ng pansin ang mga ate mo. Oo nga, Jinyan. Dinala ko pa ang rehistro ng pamilya. Inalis ko si Shen Shuran at idinagdag kita. At Shen Jinyan pa rin ang pangalan mo. Patay na si Shen Jinyan. Ngayon, ang pangalan ko ay Zhou Jinyan. Lumayas na kayo. Jinyan,